Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3391 isang ikasampu. Akala ni Yefan ay mabilis maghihilom ang kanyang pinsala, ngunit ang sumunod na nangyari ay mas lalo siyang natakot. Ang ilang mga itim na anino, tulad ng isang uri ng sobrang malagkit na katawan, ay direktang tumagos sa kanyang mga panloob na organo. Ito ay tulad ng ilang mga lason, ngunit ito ay mas katulad ng sapilitang pagguho ng mga cancerous cells. What the hell? Medyo hindi makapaniwala si Yefan. Kahit na hindi maghiwa-hiwalay ang kanyang katawan, nasa kanya pa rin ang antas ng isang 5 kuko na gintong dragon. Ang enerhiya na ito ay maaari talagang manghimasok sa mga selula ng kanyang estado. Hindi ba ito nangangahulugan na ang mga madilim na anino na ito ay maaaring direktang makapinsala sa 5 kuko na gintong dragon sa pisikal na antas? Pagkakawatak-watek. Doble. Triple. Sinubukan ni Yefan na maghiwa-hiwalay ng patong-patong hanggang sa umabot ito sa ikatlong antas. Sa wakas, ang madilim na enerhiya na ito ay pinatalsik ng paglaban ng kanyang mga selula ng katawan. Hindi alam ni Yefan ang pisikal na kalidad ng triple disintegration. Bagamat hindi pa niya nakita ang tunay na Qinglong, tinatayang hindi ito gaanong naiiba sa Qinglong. Tumingin muli si Yefan sa direksyon kung saan umalis ang natitirang espada, saan may bakas. Kahit na nagsagawa siya ng isang napakalaking paghahanap para sa banal na kamalayan, walang anumang bakas. Sa isang galaw, Emperor Dragon Sword Prison, gumamit si Yefan ng Liquid Sword Intent upang balutin ang ilang madilim na enerhiya sa paligid na hindi pa ganap na nawawala. Ang maitim na enerhiyang ito, matapos subukan ni Yefan na pag-aralan ito kay Wushuang, nalaman na hindi pa niya ito nakita noon. Bagamat nakikita niya ang mga energies na ito, hindi niya talaga kilala ang mga ito, hindi sila kabilang sa 5 elements, at hindi sila tradisyonal na dark energies. Anong problema mo? Biglang gumamit ng sword intent. Hinabol siya ni Patricia at tinanong, hindi mo papatayin ang natitirang espada, hindi ba? Pinunasan ni Yefan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, hindi. Nasugatan ka ba? Di kaya si Jian ang may gawa nito? Paanong posibleng may makasakit sa'yo? Lalong nagulat si Patricia. May problema itong sirang espada. Kung hindi dahil sa kanya, may mga master sa likod niya. Sinabi ni Yefan, pupunta ako sa lugar ni Yunyao, ikaw. Pupunta rin ako, nasugatan ka, hindi ito maliit na bagay, nag-aalalang sabi ni Patricia. Nang makita ang ekspresyon ng babae, si Yefan ay natigilan saglit, at hindi na nagsalita pa. Dumating ang dalawa sa laboratorio ni Chu Yunyao, at sinusubukan ng babae ang isang bagong set ng Starfire Armor. Anong problema, wala bang bulaklak na kandila sa silid ng kasal mo ngayong gabi? Blanco ang tanong ni Chu Yunyao, ngunit may panlilibak sa kanyang mga mata. Xiao Yaoyao, bumagsak ka sa iyong pag-aaral sa mga nakaraang taon. Si Yefan ay makapal ang balat at wala man lang naramdaman, ngunit namumula pa rin si Patricia. Maikling ipinaliwanag ni Yefan ang mga pasikot-sikot ng usapin. Xiao Yaoyao, tulungan mo akong suriin kung ano ang mga enerhiya na ito. Inilipat ni Yefan ang mga maitim na sangkap na iyon sa isang saradong sisidlan na may layunin ng likidong espada. Matapos alisin ang layunin ng espada, ang mga hibla ng kadiliman ay gumagala sa malaking transparent na sisidlan. Si Chu Yunyao ay gumawa ng isang simpleng pagsubok, at pagkatapos tingnan ang data, ang kanyang magagandang mata ay biglang lumiwanag. Kawili-wili, sa wakas nakahanap ka ng isang bagay na kawili-wili para sa akin. Kailangan ko ng ilang oras para pag-aralan, maghintay ka. Sinabi ni Yefan kay Patricia pagkatapos marinig ito, gusto mo bang maglaro ng Longian? Taiwan. Pupunta ka pa ba? Hindi ba't mas mahalagang pag-aralan ang pinagmulan ng natitirang taybak na ito ngayon? Para lang pag-aralan ang kanyang pinagmulan bago talakayin ang espada, nakangiting sabi ni Yefan. Agad nang umiti si Patricia at sinabing, tama, ang pinakadirektang paraan para mahanap ang remnant sword ay ang pag-rank sa itaas at anyayahan siya. May isa pang tanong, sabi ni Yefan, naghihinala ako, natitira ang mga kalaban ng espada, ang mga nag-abstain, anong mga problema ang mayroon? Agad na nakipag-ugnayan si Yefan kay Zhuguang at hiniling sa kanya na magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga kung ano ang nangyari sa mga kalaban na umiwas sa pagboto. Bagamat ang Longiantay ay pinamamahalaan ng Cloud Group, dahil ang threshold ng pagpaparehistro ay medyo mababa, sa katunayan, maraming materyales sa impormasyon ang hindi opisyal na magagamit. Sa katunayan, ang karera ni Chu Yunyao ay napakalaki, at ang Swordsman platform ay isang napakaliit na larangan lamang. Sa makatuwid, hindi alam ni Chu Yunyao kung paano, sa nakalipas na ilang buwan, lumitaw ang isang grupo ng mga internet celebrity upstarts tulad ni Kanjian. Dumating muli sa Sword Discourse platform. Sina Yefan at Patricia ay nagsimulang maging kwalipikado sa mga palayaw na, Lucifer, at Cream Mushroom Soup, ayon sa pagkakabanggit. Ang Yuncheng ay ang punong tanggapan ng swordsmanship platform, at mayroong higit sa 100 arena. Mas madaling itugma at laruin.
Pagkatapos ng tatlong qualifying match, ang performance ni Yefan sa pamamagitan ng Sword Discourse System ay nagbigay daan sa kanya na makapasok sa top 10,000. Kumita ng 20,000 si Patricia. Sa pagpapatuloy, ang pagraranggo ay magtatagal, dahil hindi lahat ng magsasaka ay may oras upang tanggapin ang hamon. Ang Sword Discourse platforms ay lahat ay nakaset up malapit sa teleportation array, kaya ang distansya sa pangkalahatan ay hindi isang problema. Inabot ng ilang oras si Yefan para matapos ang 5 qualifying match. Sa katunayan, ang oras upang maglaro ay napakaikli, at ang pangunahing bagay ay maghintay. Dahil sa kanyang namumukod tanging pagganap, muling binigyan siya ng swordsman system ng jump point. 870. Nanlumo si Patricia, paano napunta ka sa nangungunang 1,000 sa wala pang 10 laro? Pagkatapos ng isang gabi, nang makita ang rangkang ni Yefan, ang Protoss Princess ay labis na nanlumo. Nanalo rin ako, pero bakit mahigit 7,000 pa? Iritadong sabi ni Patricia. Gaano katagal ka bago manalo sa huling kalaban? Ilang galaw? 10 segundo, 3 galaw, sabi ni Patricia. Nakangiting sabi ni Yefan, lahat ng laban ko ay tumagal ng wala pang 1 segundo, at lahat sila ay nagpatamba sa kalaban mula sa ring. Para sa isang kalaban sa antas na ito, hindi na kailangan pang kumilos ni Yefan, at tapos na ang banggaan. Nakakamangha na magaspang ang balat at makapal ang laman. Parang toro. Galit na sabi ni Patricia. Hoy, malakas ang lalaki mo, hindi ka ba masaya? Sabi ni Yefan na may masamang ngiti. Ay, hindi ko pa nasusubukan ulit, ungol ni Patricia. Bakit hindi kita kunin upang subukan ito ngayon? Si Yefan ay isa ring multo, at biglang lumabas ang ganoong pangungusap. Nang makitang kagat-kagat ni Patricia ang mapupulang labi at nahihiyang hindi alam ang isasagot, lalo itong lumakas ang loob. Medyo hindi natural kagabi, at hindi maayos ang spring night, pero ngayon ay nakaka-relax na silang dalawa. Nakapulupot lang ang kamay ni Yefan sa baywang ng babae nang makatanggap siya ng komunikasyon mula kay Chu Yunyao. Halika dito. Kinailangan ni Yefan na magtiis na pumunta muli sa laboratorio kasama si Patricia. Sa sandaling ito, naroon din sina Su Qingzhou, Zhu Guang, Ayer at ilang iba pang kababaihan. Hawak-hawak pa rin ni Su Qingzhou si Tuan-Tuan, habang ang maliit na matabang babae ay kumakain ng kanyang almusal na may kasamang cheese sandwich. Malinaw, kumakain din si Su Qingzhou kasama ang mga bata, ngunit nagmamadali siyang lumapit. Ano ba, hindi kayo nagstay sa kwarto kagabi, magpa-practice kayo? Nakangiting tanong ni Ayer. Ngumisi si Yefan at sinabing, nagpunta kami sa Sword Discourse platform at nilaro ang rangkang. Palaging interesado si Patricia, ngunit walang pagkakataon na maglaro. Talagang magaling si Master sa paglalaro, sa araw na ito, pumunta sa rangkang. Humajijek ang candlelight. Hoy, pagdating sa pagtalakay sa pabor ng kababaihan, si Lord Sword God ay isa rin sa pinakamahuhusay na tao, Jiang. Tumawa sa tabi niya. Malamig na tumingin sa kanya si Su Qingzhou, kakayanin mo talaga ang anumang mabahong paa. Jiang. Agad tumahimik at ibinaba ang ulo. Awkward na ngumiti si Yefan, asawa, huwag kang mag-alala, binugbog kami ni Yirong, walang nakakilala sa amin. Wala naman akong tinatanong sa'yo bakit ka kinakabahan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin. Hindi napigilan ni Patricia na magpakita ng pagkasuklam nang makita niya ang humble na hitsura ng lalaki. Lumapit si Chu Yunyao sa sandaling ito at itinuro ang mga komplikadong chart at mga 3-dimensional na modelo sa isang screen. Ito ang madilim na bagay, at isang magaspang na pagtatansya lamang ang nasuri sa kasalukuyan. Nagmamadaling nagtanong si Yefan, Xiao Yao Yao, ano ito? Hindi ko alam. Natigilan ang lahat. Yunyao, tapos ka nang mag-research, bakit hindi mo alam? Kakaibang tanong ni Ayer. Tulad ng sinabi ko, sinuri ko lamang ang pangkalahatang anyo ng sangkap na ito, ang mga partikular na katangian at komposisyon nito, at marami pa akong hindi alam tungkol dito. Ngunit sigurado ako na dapat itong maging isang madilim na bagay. Madilim na bagay. Napakunot ang noo ng lahat. Oo, 70% ng universo ay talagang madilim na bagay, at kaunti lang ang alam natin tungkol dito. Kahit na makuha ko ang mekanikal na sibilisasyon ng Moxen, at pagkatapos ay isama ang sibilisasyon ng Ether, wala akong paraan upang pag-aralan ang 70% ng madilim na bagay. Dahil iyon ay tulad ng ibang dimensyon, ito ay nasa paligid natin, kumukonekta sa lahat ng oras. Ngunit sa katunayan, gusto naming talagang makipag-ugnay sa madilim na bagay na ito at maunawaan ang mga ito, ngunit wala kaming mahanap na paraan. Sinabi ni Chu Yunyao, sa madaling salita, ang nakita, narinig, naramdaman, at naisip natin ay maaaring 1/10 lamang ng universo. At ang taong gumamit ng lakas na ito para salakayin ka. Marahil, mula sa simula ng panahon, at maging ang iba pang 10 ng buong universo. Kabanata 3372, 800 taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng katahimikan sa laboratorio. Para sa mga kababaihan, ito ay isang nakakatakot na bagay na isipin. Bilang isang taong may pananaw ng isang creator, mas nakaramdam ng panginginig si Yefan.
Naranasan na niya ang pakiramdam na hindi siya makatingin, at alam niya na napakaraming bagay sa likod ng mundo na hindi niya maintindihan. Ang lumikha ay hindi omniscient at omnipotent. Sa madaling salita, ito ay parang isang karpintero na nakarating sa tuktok, nakakaalam ng lahat ng uri ng kahoy, at nakakagawa ng lahat ng uri ng bagay mula sa kahoy. Ngunit hinayaan mo ang karpintero na gumawa ng metal forging, at iyon ay isa pang lugar. Sa madaling salita, ang lumikha ay nakatayo lamang sa taas ng kakayahang lumikha ng mga bagay. Nakikita nila ang lahat ng uri ng mga bagay na naiintindihan nila, ngunit hindi lahat ng mga ito. Manok at itlog, itlog at manok. Paglikha. Nahahati din ito sa 3, 6, 9, at iba pa. Kung ito ay para lamang lumikha ng buhay, kailangan mo na itong umiral bago ito malikha. Maaaring ito ay isang mas mataas na antas ng pag-iral na gumagawa ng mga nilalang. Sa pag-iisip tungkol dito ng mabuti, naramdaman pa ni Yefan na ang kanyang tinaguriang pananaw ng creator ay maaaring ang threshold lamang ng isang creator. Isang nakakagulat na tingin. Ang mga babae ay natural na hindi gaanong nag-iisip gaya ng iniisip ni Yefan, ngunit sapat na sila para hindi makalma ng mahabang panahon. Kung ganoon, bakit mo kami hinahanap? Tanong ni Su Qingzhou. Chu Yunyao pouted at ang particle cube, ni ay sinasabing lumikha ng mga particle na wala sa sarili nito. Gayunpaman, sa aking palagay, ang ay isang partikular na butil lamang sa madilim na bagay, ibig sabihin, ang mga sangkap na hindi alam ng mga tao ay sapilitang kinuha. Dahil kung talagang makakalikha si ng mga particle na wala sa simula pa lang, ibig sabihin, si man lang ang tagalika, pero halatang hindi. Sina Yefan at ay parehong natigilan saglit. Matapos maingat na alalahanin ang mga salita ni Chu Yunyao, ito ang katotohanan. Hindi maabot ni Yefan ang kaharian ng lumikha, paano nga ba talaga magkakaroon si ng kakayahan ng lumikha? Gusto mo bang suriin ni ang ganitong uri ng particle ng enerhiya na may particle cube? Oo, dahil hindi nasa uri ng aking kasalukuyang teknolohiya ang ganitong uri ng madilim na bagay. Kaya kung ma-parse ni ang particle na ito, makakaisip siya ng paraan para harapin ito. Muling sinabi ni Chu Yunyao kay Su Qingzhou, ang iyong wordless book, sa teorya, ay maaaring kumakatawan sa yin at yang. Kung tama ang hula ko, hindi mo pa rin lubusang naiintindihan ang iyong celestial book energy, di ba? Tumango si Su Qingzhou, ginagamit ko lang ang celestial book, kailangan ko talagang maunawaan, malayo pa ito. Kaya, ang iyong makalangit na aklat ay maaari ring natural na sumasaklaw sa madilim na bagay, kaya't hiniling ko sa iyo na pumunta at magtrabaho kasama mo. Tumingin si Chu Yunyao kay Yefan na may komplikadong mga mata. Ang iyong pisikal na kaangkupan, ito ay nasa katwiran, ay hindi napakadaling masira ng isang uri ng enerhiya. Kahit na hindi pa tayo nakakita ng ganitong uri ng madilim na bagay, iniisip ko rin. Hindi makatwiran para sa iyo na bugbugin at masugatan. Kaya, mas gugustuhin kong maniwala na ang madilim na bagay na ginagamit ng kabilang partido ay tina-target. Natigilan si Yefan, ibig mong sabihin, sinundan nila ako. Maaaring, para sa angkan, o dugo ng dragon. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, ang iyong primordial spirit ay hindi nasaktan, ang pisikal na mga selula lamang ang sinalakay. Karaniwan, ang ganitong uri ng enerhiya na makakasakit sa iyo ay hindi kailanman magiging puro pisikal na pinsala. Hindi napigilan ni Yefan na bumulong, kapag sinabi mo iyan, may isa pa akong nasa isip. Nang dumating ang anino, ang aking reaksyon ay mabagal, at hindi ko namalayan ito hanggang sa malapit na ako, kaya wala akong oras upang umiwas. Ito ay higit sa lahat ang enerhiya na ito. Nang dumating ito, hindi ito nagdala ng anumang pamimilit at pagbabago-bago. Ito ay talagang kakaiba. Nagkibit-balikat si Chu Yunyao, kung tutuusin, dark matter ito, napakaraming bagay, hindi natin magagamit ang common sense para manghusga. Muling tumahimik ang karamihan. Kung totoo ito, 9/10 ng mundo ng dark matter ang magiging kalaban natin. Talagang wala sa atin ang hongmeng na iyon, ngumiti si ng pilit. Elder, masyado kang maraming iniisip. Sinabi ni Chu Yunyao, 9/10 of the dark matter, the world we can't see, of course there might be a higher civilization. Gayunpaman, mayroon ding mataas na posibilidad na ang karamihan sa madilim na bagay ay hindi umiiral sa sibilisasyon. Ito ay tulad ng isang planeta. Ang disyerto ay malawak, ngunit hindi ito nangangahulugan na mayroong pinakamaraming buhay. Ang isang pool ng tubig ay napakaliit, ngunit mayroong hindi mabilang na mga microorganismo. Kaya, hindi mo kailangang masyadong kabahan, isaalang-alang lamang ito upang makakuha ng ilang bagong kaalaman. Patricia Sok teased, Yunyao, natuto ka ng magpakalma ng tao, hindi ako sanay na ganyan ka mainit ang loob mo. Puchi, tumawa si at ang mga anak na babae. Bahagyang sumimangot si Chu Yunyao, pagkatapos ay malamig na ngumiti, at sumagot, Patricia, bakit kasal ka pa? Namula si Patricia, ikaw ay. Pinagpag ni Chu Yunyao ang kanyang mahabang buhok, wala na ako 800 taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Patricia, nanginginig sa galit.
Hindi maganda na manakit ka ng kahit kanino, bakit mo sinasaktan itong babaeng Hades? Magiliw na ngumiti ang liwanag ng kandila. May gagawin pa akong research, tulungan mo akong i-analyze itong dark matter, mauna na ako. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, tumalikod siya at umalis. Oh, hindi tama, kung gayon bakit mo pinatawag si Zhuguang dito? Tanong ni Ye Fan. Hindi siya ang pangalan ko. Nagalit ang Candlelight, guro, hindi mo ba hiniling sa akin na siyasatin ang mga magsasaka na hindi sumuko? Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo at nahihiyang ngumiti, nakalimutan ko ang tungkol dito, paano napunta ang investigasyon? Ang mga resulta ng pagsisiyasat ay sa ngayon. Kung tutusin, tila ang sirang espada ay hindi naglaro ng anumang mga trick, sabi ni Candlelight. Paano posible iyon? Ang taong iyon ay mukhang isang walang kapangyarihan na pupay. Sabi ni Patricia. Ngumiti ang Candlelight at sinabing, nanalo ang kinanselang sword sa unang pwesto sa 4 na laro, 3 sa mga ito ang nag-abstain. Nagpunta ang alipin upang suriin ang 3 nag-abstain sa pagboto. Sila ang Northwind Gods Magic Shop, na ngayon ay nasa ika-11 na pwesto. Ang 100 Shadow Ghost Hand, sa ika-7 lugar. Disenyo. Sandali. Ano ang pangalan nito? Medyo natahimik si IR, dahil isa siyang salamangkero, wala siyang pakialam sa sword discourse ranking at wala siyang masyadong alam tungkol dito. Sa pag-advertise, maraming tao ang naglalaro sa listahan ng swordsmanship para i-promote ang kanilang industriya, kaya ang pangalan ay pangalan din ng kumpanya ng tindahan. Sabihin na lang natin na ang God of the Northwind ay ang higanti ng magic weapon chain ng pamilya Xuanming, at nakagawa ng maraming negosyo sa hilagang Kyushu at maraming mundo. Ang naglaro sa Rango ay ang young master ng kanilang pamilya. Si Zhou Aobei ay huminto sa paglalaro pagkatapos sumugod sa top 10. Ngayong bumagsak na siya, tinatayang lalaban siya muli. Walang magawang ngumiti si Ye Fan, at sinabi kay Su Qingzhou, asawa, dapat mong limitahan ito, paano naging listahan ng advertisement ang listahan ng espada na ito? Pumunta sa akin ang elder ng Xuanming clan, at umaasa akong magbubukas ako sa internet. Para sa mga komersyal na kadahilanan, nararamdaman ko rin na hindi na kailangang limitahan ito. Kalahati ng nangungunang 100 sa listahan ng sword ay ang mga pangalan ng mga negosyo. Maaaring gumastos sila ng pera para maghanap ng cultivator na papangalanan, o magpadala sila ng isang tao para labanan. Sa pangkalahatan, nagbigay ito sa amin ng maraming bayad sa advertising, at hindi mahalaga ang pangalan, bakit hindi kumita ng karagdagang kita? Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Tumalon ang dila ni Ye Fan, ang tahanan pala ang pinakamalaking panalo. Ang chain ng interes ng sword ranking na ito ay karaniwang hindi malalim. Paano umiwas si Zhou Aobei sa pagboto? Tanong ni Patricia. Kabanata 3373 nag-iisa. Nasugatan siya noon. Noong nakikipag-sparring siya sa isang elder. Nasugatan siya at wala ng oras para gumaling. Ang bagay na ito, maraming tao ang naroroon noong panahong iyon, parang hindi aksidente. Tungkol sa 100 Shadow Ghost Hand, ang trabaho niya ay talagang isang assassin. Busy siya sa trabaho noon, kaya hindi niya naabutan. Nagpunta ako upang suriin, at si Bai Ying Ghost Hand ay nag-abstain ng hanggang 5 beses, lahat dahil sa trabaho, at tila walang mali. Sinabi ni Ye Fan nang may pagkadismaya, ang dalawang pag-iwas, na ito ay tila makatwiran, ngunit sa katunayan maaari silang kontrolin ng mano-mano. Tumango ang Candlelight, posible talaga, pero walang clue sa kasalukuyan. Para sa huling Little Fairy Fashion Design. Tinakpan ng kandila ang kanyang bibig at ngumiti, guro, hulaan mo kung sino iyon. Hindi. Si Bai Yi ba? Oo, Bai Yi, nagpunta siya para i-promote ang kanyang bagong tatak na Little Fairy Clothing. Nirirango. Nag-abstain siya noong araw na iyon dahil abala siya sa isang fashion show, at wala lang siya sa mood na makipag-away noong mga araw na iyon, kaya hindi na lang siya pumunta. Parang may kayang gawin si Bai Yi. Ngumiti si Ye Fan ng pilit. Sinabi ni Patricia, sino ang nakalaban ng cannon sword na iyon? Isang tao, sabi ng Candlelight. Siyempre alam naman natin na tao, tanungin mo lang kung sino, sabi ni Air. Air, ay isang tao lang, nakangiting sabi ni Ye Fan. Alam kong tao ito, ibig kong sabihin. Saglit na natigilan si Air, tapos. Ang taong iyon, tinatawag na isang tao. Tumango ang Candlelight, sa kasalukuyan ang pangalawa sa sword discourse ranking, iyon ay, ang taong may kapansanan noon. Ang unang espada ay tumama, isang tao. Kumusta ang kompetisyon? Tanong ni Ye Fan. Kinuha ng Candlelight ang isang tableta at sinabing, dala ng katulong ang video ng eksenang iyon. Natural na mas maganda ang paningin ng master kaysa sa katulong. Binuksan ni Ye Fan ang video, at ito ang labanan sa pagitan ni Kanjian at isang tao. Ang itim na damit, itim na balabal, at mahabang buhok na pinatay na espada ay napakarilag na nilalaro. Kahit na ang mga trick ay Katanji Tangi, mayroon ding elemento ng pagganap. Tungkol naman sa taong iyon, nakasuot siya ng puti, balingkinitan, at gumamit din ng espada. Mukha siyang simpleng magsasaka.
Matapos ang mahigit isang dosenang galaw ng pabalik-balik sa pagitan ng dalawa, isang tao ang nawala sa kalahati ng paggalaw, aksidenteng natambo sa singsing, at sumuko kaagad sa kanyang kamay. Mukhang walang problema, sabi ni Patricia pagkatapos basahin ito, ang pag-atake at depensa ay napakamakatwiran, at naisip ko na ang sirang espada ay isang palabas, ito ay naging medyo malakas. Gayunpaman, umiling si Yefan, isang tao. Hindi seryosong naglaro, ito ay isang pekeng laban, ngunit karamihan sa mga tao ay talagang hindi ito nakikita. Kung gayon paano mo nakita iyon? Hindi makapaniwalang sabi ni Patricia. Nauna siyang gumawa ng hakbang, iyon ay, sa lalong madaling panahon. Mabilis. Hindi ba maganda? Preemptive attack. Natawa si Yefan, kung kumilos ang isang master, inaasahan mong talunin mo ang iyong kalaban sa isang galaw. Hindi yun makatotohanan. Ito ay isang sword argument. Ang nangungunang 10 sa listahan ay kasalukuyang kinilala bilang Bai Yi at Wang Wanro. Kulang ang lakas ng 2 taong ito. Kaya kung ang isang tao, ay maaaring mas mataas sa kanila, tiyak na hindi siya magiging baguhan, at hindi rin niya nauunawaan ang mga katotohanan ito. Posibilidad. Maliban na lang kung may makitang butas, ang unang galaw ng isang tao, na ito ay isang pangunahing gawain, ibig sabihin ay hindi pa niya nahanap ang butas ng kalaban, at hindi makatwiran na gumawa ng unang hakbang. Ilipat. Ang una ay ang magagawang durugan ng kalaban ng hindi nag-aaksaya ng oras. Ang pangalawa ay wala kang pakialam kung manalo o matalo, ibig sabihin, naglalaro ka lang. Sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, ang mahalaga sa iyo ay hindi kung sino ang unang bumaril, ngunit kung paano mo nataman ang backhand. Ito ay tulad ng paglalaro ng tennis, maaari mong pagsilbihan ng sinuman, ngunit ang pagsalo ng bola at pagtama nito pabalik ay ang tunay na kasanayan. Sinabi ni IR, nakikita ko, ito ay tulad ng paglalaro ng chess, kailangan mo ng isang galaw upang mabilang ang susunod na 10 galaw, 12-12 ng mga galaw. Kung wala kang planong kumilos, wala kang pakialam kung manalo o matalo. Oo, tumawa si Yefan kay Dao, kahit na ang isang tao ay gumaganap ng halos kapareho, ngunit sinubukan lang niya ang kanyang makakaya upang maglaro ng kanyang pagkatalo. Ang mga babae ay tumingin kay Yefan nang may kumikinang na mga mata. Sa tuwing ipinapaliwanag ng isang lalaki ang kanyang mga kasanayan sa pagsasanay at pakikipaglaban, ito ay palaging talagang kaakit-akit. Bigla ring tumingin si Patricia, at hindi na nagsalita. Kung pag-uusapan, ang isang tao ay may ilang relasyon sa amo. Nagpunta ang mga alipin upang mag-imbestiga at nalaman ito ng hindi sinasadya. Oh, matandang kakilala pa ba? Nagtaka si Yefan, nag-disguised. Ang biolohikal niyang ama ay si Zhuang Biu. Ang tunay na pangalan ng isang tao ay Zhuang He. Natigilan si Yefan, ibig sabihin. Ikaw at siya ay may paghihiganti sa pagpatay sa iyong ama, hindi maitago ng mga mata ni Candlelight Leaf ang pananabik. Walang ekspresyon si Yefan. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pinagsisisihan sa pagpatay kay Zhuang Biu. Bakit ka naglalaro ng pekeng laban, nalaman mo na ba? Ang mga alipin ay hindi masasabi kung ito ay isang pekeng laban, kaya natural na walang palatandaan, sabi ng Candlelight. Karamihan, ito ay may kinalaman sa iyong asawa, at kailangan mong itali ang kampana para makalas ang kampana. Sabi ni Su Qingzhou na may malalim na ekspresyon. Ngumiti si Yefan at sinabi, asawa, alam mo na itong si Zhuang He ay anak ni Zhuang Biu, tama ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Maraming inapo ni Zhuang Biu, at ang Zhuang He na ito ay siya. Isang napaka-unremarkable na bastard. Ang ina ni Zhuang He ay isang mortal, isang babaeng taga-bansa, at si Zhuang Biu ay nagkaroon ng ganoong anak na lalaki para lamang sa kasiyahan. Nagdududa pa nga ako na nakilala na ni Zhuang He ang biolohikal na ama na ito. Ngunit sa ngayon, maaaring talagang tulungan ni Zhuang He ang Ken Jian na iyon at i-target ang iyong asawa. Nagtanong si Su Qingzhou, paano kung gagamitin ko ang pangalan ng Lun Jiantai para hanapin si Zhuang He, at tatanungin mo siya ng harapan. Tiningnan ni Yefan ang video at nag-isip tungkol dito saglit, pagkatapos ay tinanggap niya. Makalipas ang 2 oras, ang Human Alliance Building. Isang binata na nakasuot ng puting ranger costume at may hawak na lumang lumilipad na espada na may malungkot na ekspresyon ang pumasok sa discussion hall. Sa Xiaozuwanghe, hindi ko alam kung sino ang namamahala sa Sword Discourse platform, kaya pinatawag niya ako dito. Tumingin si Zhuanghe sa paligid, ngunit walang nakitang tao. Nagtataka pa lang ay naramdaman niyang may papalapit sa likuran niya. Binunot niya ang kanyang espada na parang kidlat, at isang puting bahaghari ang kumikislap, na tumusok sa mga kilay ng taong nasa likuran niya. Ding! Ang isang daliri ay malumanay na nakatiis sa espada. Ikaw fan. Nanliit ang mga mata ni Zhuang He, at mabilis siyang umatras ng 2 hakbang, naghihintay sa kanya. Nasanay na ang mga tao sa mundo na tawagin akong Sword God, pero tinatawag mo ako sa pangalan ko. Sabi ni Yefan na may mapaglarong ngiti. Ang pagpatay sa kaaway ng aking ama ay hindi mapaghihiwalay. Karapat-dapat ka sa aking karangalan. Ngumisi si Zhuang He. Sa pagkakaalam ko, si Zhuang Biu ay walang pakialam sa iyong ina at anak.
Ipinanganak ka sa tabi ng ilog, kaya tinawag kita ng isang pangalan na may salitang ilog. Mga kaapo-apuhan, huwag kayong lalapit para ipaghiganti siya, anak sa labas, ilang beses pa nga kayong hindi nagkikita ng biolohikal ninyong ama, paano kayo mag-aalaga ng higit sa sinuman? Medyo naguluhan si Ye Fan. Ngumisi si Zhuang He, hindi sila naghihiganti dahil natatakot sila sa iyo. Sila ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Hindi pinagsisihan ng nanay ko ang pagsilang niya sa akin, at hinding-hindi niya pinagsisihan na kasama niya ang kanyang ama. Ang kabaitan na nagluwal sa akin, ang pag-ibig sa laman at dugo, paano mo mahuhusgahan ang gusto mo? Kahit na ilang beses lang kaming nagkita ng aking ama sa kanyang buhay, hindi niya ginutom ang aming magina, at hindi niya kinalimutan ang aming magina, at ibinigay sa akin ang espadang ito. Gamit ang isang kamay, dahan-daang sinusuklay ni Zhuang He ang lumilipad na espada, isang mababang uri ng espiritual na sandata na nakaranas ng hindi mabilang na hangin at hamog na nagyelo. Ang ganitong uri ng bagay, para sa 10 estatwa ni Zhuang Biu, marami ang gusto mo. Ngunit para kay Zhuang He, ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Dahil nakilala niya ang aking anak, ikaw. Ang aking kaaway na pumapatay sa ama. Tumingin si Ye Fan kay Zhuang He na may komplikadong mga mata, at natahimik sandali, pagkatapos ay nagtanong, kaya? Tinulungan mo ba si Jian na maabot ang tuktok, sinusubukan mo bang magplano laban sa akin? Kabanata 3394 ang aking huwaran. Ang balak laban sa iyo. Mukhang nagulat si Zhuang He, ano ang ibig mong sabihin? Ano? May kinalaman si Kanjian sa'yo. Kinwestiyon mo lang ang plot, doon mo inamin na sinadya mong talo kay Kanjian, tanong ni Ye Fan. Sinabi, bakit ka naglalaro ng mga pekeng laro? Kinagat ni Zhuang He ang kanyang mga ngipin at nanatiling tahimik. Pinapayo ko sa iyo na sabihin mo ito sa iyong sarili, dahil hindi mo kayang tiisin ang aking Dragon Eye sa iyong paglilinang ng Heavenly Realm. Nang marinig ito ni Zhuang He, tumawa siya ng mapanukso, kung pipilitin mong sabihin sa akin, sasabihin ko sa iyo. Dahil sa pera. Pera. Hindi inaasahan ni Ye Fan ang ganoong kakulit na sagot. Nabili ka. Bakit, katawa-tawa, di ba? Pero malinis ang konsensya ko. Kailangan ko ng pera. Bagaman hindi mataas ang iyong cultivation, hindi dapat ito mahirap gawin. Pera gamit ang iyong lakas. Maraming cultivator ang may mga advertiser sa nangungunang 100 na gumastos ng pera para pangalanan. Kung tutusin, ikaw ang naging numero 1. Sabi ni Ye Fan, biglang nakaramdam ng kakaiba. Makatuwiran na kung kailangan ni Zhuang He ng pera, bakit hindi siya kumuha ng ilang brand name? Hindi napigilan ni Zhuang ang pagngisi, Ye Fan, hindi mo ba naiintindihan? Dahil pinatay mo ang aking ama, hindi lamang ako, kundi marami sa mga inapo ng aking ama ang nahiwalay. Maliban sa direktang linya ng pamilya Zhuang, kami ang mga anak sa labas. Babae, isa kang daga na tumatawid sa kalsada. Ikaw ang sikat na Diyos ng espada, ang emperador ng sangkatauhan, at ang aking ama ay iyong kaaway. Base lang sa relasyong ito, sino sa tingin mo ang gustong ma-involve sa akin? Sinong gustong kumuha sa akin? Makipagtulungan sa akin. Mga advertiser. Itigil ang pagiging nakakatawa. Nang malaman na nila ang pagkatao ko, hindi man lang sila naglakas loob na tingnan ako. Hindi nakaimik si Ye Fan. Dahil sa kanyang madalas na paglalakbay, si Su Qingzu at iba pang kababaihan ang pangunahing namamahala sa mundo ng mga tao. Sa makatuwid, hindi niya lubos na nararamdaman ang kanyang katayuan bilang isang emperador ng tao. Plus siya ang mga tao sa paligid ay karaniwang mga kamag-anak at kakilala, kaya mas casual ang pakikasama nila sa kanya. Pero kung iisipin mong mabuti, may 10 estatwa. Kung ikaw, ilagay sila sa labas, sila ay hinahangaan din ng lahat, at sila ay nasa itaas. Ailaris, Taikang, at iba pa. Lahat ng mga hari ng demonyo, mga hari ng Diyos, at iba pa. Hindi banggitin. Maging ang mga taong ito ay pawang, mga Diyos ng espada, at pakiramdam ko ay normal lang. Sa katunayan, ang mga taong ito, ilagay ito kahit saan, ito rin ay isang alamat at isang alamat. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, sa mata ng mga ordinaryong tao, hindi ba ito isang mataas na antas, hindi maisip na pag-iral? Tiningnan ni Ye Fan ang dalawang kamay ni Zhuang He. Nanginginig. Oo, sa katunayan, si Zhuang He ay kinakabahan din, ngunit pinipigilan. Nagkunwaring walang napansin si Ye Fan, at patuloy na nagtanong ng maluwag, ibig mong sabihin, binili ka ni Zhang Jian ng pera at sinadya kang matalo sa kanya. Tama, tumanggaw si Zhuang He. Kapos ka ba sa pera? Ye Fan, hindi mo ba naisip na sa iyong human empire, lahat ng tao ay sapat na mayaman upang hindi kapos sa pera? Talaga bang nagmamalasakit ka sa mga taong ito? Ano, may taggutom ba? Sa sandaling ito, nagmamadaling pumasok ang Candlelight. Guru, ang lingkod na ito ay nagsuri pa lamang, at nakatanggap nga siya ng malaking halaga ng pera. Inabot ng Candlelight ang isang tablet kay Ye Fan, Master, tingnan mo ang mga taong ito. Binuksan ni Ye Fan ang live na video at nalaman na isa itong mountain village, karamihan ay mga bata.
Mayroong higit sa 300 mga bata sa nayong ito, na lahat ay naulila pagkatapos ng nakaraang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sinusuportahan ni Zhuang He at ng iba pang mga tao ang mga ulilang ito sa digmaan. Pagkarating ni Kanjian sa tuktok, maraming bagong bahay ang itinayo sa baryong ito, at kinuha ang mga guro sa pribadong paaralan. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Zhuang He, kayo. Candid photography. Sumimangot si Ye Fan, yung mga ulila pagkatapos ng digmaan, hindi ba sila pinangalagaan ng Humanity Alliance? Halos tanungin niya si Su Qingzhou kung ano ang nangyari. Guro, napakaraming tao. Sa maikling panahon, imposibleng masakop ang lahat, napabuntong hininga si Candlelight. Natigilan si Ye Fan saglit, at pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, talagang hindi niya masisisi si Su Qingzhou. Sa 10 bilyong tao, hindi siya tunay na immortal, kaya paano niya mapangangalagaan silang lahat? Ang alyansa ng tao ay nangangalaga sa mga ulila sa digmaan mula sa angkan, at ang mga magulang ng mga batang ito ay mga sibilyan. Kung sila ay ipinadala sa isang clan orphanage, sila ay hindi kasama at binubuli ng mga clan children na binigyan ng dugo. Bagaman mayroon akong kalahati ng dugong Shenlong, kami ng aking ina ay naninirahan sa mga karaniwang tao. Namumula ang mga mata ni Zhuang He at sinabi niya, hanggat kaya ko silang pakainin, hindi ko sila ibibigay sa angkan para ay bully. Kung tungkol sa plot na sinabi mo, hindi ko alam. Gusto kong ipaghiganti ang aking ama, ngunit tatayo rin ako, gamitin ang sarili kong espada. Tiningnan ni Ye Fan si Zhuang He ng malalim. Hajijek. Guro, gusto ka pa ring patayin ng utong batang ito. Nakakapanghinayang, gusto mo bang bigyan siya ng lingkod ng sentensya sa palasyo? Hinampas ni Ye Fan ang ilaw ng kandila. Sigaw ng kandila. Umalis ka na. Hindi magandang gumawa ng mga bagay-bagay, huli na akong nahanap ang dahilan, at ako na ang bahala sa iyo mamaya. Nagpasalamat ang kandila, na tuwang-tuwang tinakpan ang namumula niyang mukha, at gumapang para umalis. Puno ng paghamak ang mga mata ni Zhuang He, talagang tyrant ka. Daig mo pa ang mga babae. Hindi nag-abalang magpaliwanag si Ye Fan, at sinabing may kalahating ngiti, kung hindi, bakit ka magiging kaaway ng iyong ama? Pero, ang kakayahan mo, kung gusto mo akong patayin, tinatayang magiging mahirap. Alam kong napakalayo ko sa iyo, ngunit kahit hindi ako makapagsanay ng 1 taon, magsasanay ako sa loob ng 100 taon, 1,000 taon, 10,000 taon. Ang mga mata ni Zhuang He sinabi ni Hao Zhuo, talo ka, patayin ka. Ito ang habang buhay kong paniniwala. Hey! Sabi ni Ye Fan na may mapang asar ng ngiti, masyadong mahaba ang 10,000 taon, at ang iyong paglilinang ay maaaring hindi mabuhay. Bueno, bibigyan kita ng pagkakataon ng maaga. Itatago ko ang aking mga paa sa lupa, hindi ako lalaban, kaya kung saksakin ako ayon sa gusto mo sa kalahating patpat ng insenso. Kumunot ang noo ni Zhuang He, ano ang gusto mong gawin? Bakit, ayaw mo ba? Ipaghiganti ang iyong ama, pagiging isang masunerang anak, ngunit ikaw ay talagang duwag. Kapag ikaw, tingnan mo ako, wala kang lakas ng loob na gawin. Ikaw mismo ang nagtanong. Oo. Nagalit si Zhuang He, nagngangalit ng husto ang kanyang mga ngipin, at biglang bumunot ng kanyang espada. Biglang, sa conference hall, ang sword light ay sumayaw ng ligaw sa tabi ni Ye Fan. Hindi nanlaban si Ye Fan, ngunit nanatili lang sa lugar, patuloy na humaharang gamit ang kanyang mga kamay at paa. Isang tulak, isang tama, isang galaw, isang kidlat. Ang espadang ito ay nagmamadali. Ang espada ay 3 pulgada sa kaliwa. Tinatamaan mo ba ang mga langaw gamit ang espadang ito? Masahe mo ako ng ganito kabilis. Sa pangungutya ni Ye Fan, ang espada ni Zhuang He ay naging mas matalas. Ang espadang ito ay medyo kawili-wili, at mayroon itong sariling mga ideya. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti nang makita niya ang isang landas ng espada na may kakaibang arko. Natitiyak na niya ngayon na talagang may kakayahan si Zhuang He na maka-score sa nangungunang 3. Dahil sa pagiging eskrimador, kapansin-pansin na ang pagpaparamdam sa kanya ng kaunti. Kung hindi dahil sa mababang cultivation level ni Zhuang He, hindi nagising ang kanyang bloodline, at hindi niya naintindihan ang sword intent, baka nakamit na niya ang katanyagan. Sa isang iglap, ang 2 daliri ni Ye Fan ay direktang nakapit sa espada. Keng. Ang mababang uri ng spirit weapon na si Fei Jian ay natigilan at nabasag ni Ye Fan. Hindi. Naghisteryosong sigaw ni Zhuang He. Ito ang tanging relic na iniwan ni Zhuang Biu sa kanya. Ang kanyang kayamanan. Ang mga luha ni Zhuang He ay patuloy na pumapatak, hawak ang mga putol ng espada sa magkabilang kamay, umiiyak ng nakakadurog ng puso. Ang sirang espada lang na ito ay hindi ako kayang patayin, basagin ito sa lalong madaling panahon, ngumiti ng masama si Ye Fan. Ang may apelyidong Ye. Hanggat hindi ako mamamatay, papatayin kita maya-maya. Hindi inilihim ni Zhuang He ang nakamamatay na aura sa kanyang mga mata. Kung gusto mo ng ganitong lakas. Ang lalaking nanginginig ang mga kamay kapag nakita niya ako ay hinding-hindi ako mapapatay. Nakangiting sabi ni Ye Fan, at naglabas ng isang high-grade spirit weapon level na flying sword.
Ang bago ang ilog ay 12-dosenang beses na mas mahusay. Itong espada, kunin mo. Natigilan si Zhuang He. Siya ay isang sword lover. Natural, naakit siya ng isang mahusay na espada at nilunok ang kanyang lalamunan. Ngunit maya-maya, sinipa niya ang espada sa isang sipa, ayoko ng gamit mo. Bakit, nag-aalala ka ba na hindi mo mahawakan ang espadang ito? Oo, ikaw ang may kasalanan. Talagang hindi ka karapat-dapat na gumamit ng ganoon kagandang espada. Hindi kumbinsido si Zhuang He, at nagmamadaling kunin ang espada. Maghintay ka, papatayin kita gamit ang espadang ibinigay mo sa akin. Hayaan mong pagbayaran mo ang iyong kayabangan. Okay, maghihintay ako. Sa isang pitik ng daliri ni Ye Fan, isang bugzo ng hangin ang tumama kay Zhuang, ang ilog ay sumuntok palabas ng bulwagan. Pagkaalis ni Zhuang He, tinawag ni Ye Fan si Jiang. Lord Sword God, ano ang order mo? Itapon ang sirang espada sa lupa. Oo, itatapon ito ng kontrabida. Jiang. Ibinaba ang kanyang ulo. Sino ang nagpaalis sa iyo? Maghanap ng isang mas mahusay na tindahan ng magic weapon, ayusin ang espada, kung maaari, palakasin ang enchantment, at dalhin ito sa akin pagkatapos itong mapanatili. Ha, Jiang. Naliligaw, ngunit nambobola pa rin, tulad ng inaasahan sa Diyos ng espada, mayroon siyang hindi mabilang na mga mahiwagang sandata sa kanyang mga kamay, ngunit labis din niyang pinahahalagahan ng isang mababang kalidad na espiritual na kasangkapan, masigasig at matipid, maghihintay ako ng isang huwaran. Bilasan mo at gawin ang mga bagay. Pinalayas siya ni Ye Fan. Matapos harapin ang mga bagay na ito, pumunta si Ye Fan sa opisina ni Su Qingzhou. Asawa, mahahanap mo ba ang posisyon ng sirang espada? Kabanata 3375. Ano ang nakikita ko sa aking mga mata? Tila alam ni Su Qingzhou na siya ay darating, at direktang nag-abot ng kopya ng impormasyon ng pagpaparehistro ng kanjan kay Ye Fan. Kinumpirma ko lang na si Ken Jian ay lilito lamang sa tuwing may hamon na pag-usapan ng espada. Ang pakikipag-ugnayan sa kanya ay sa pamamagitan ng internet, ngunit hindi matrace ni Yunyao ang kanyang mga coordinate. May address ba na hindi matrace ni Yunyao? Sinabi ni Su Qingzhou, nakakaiba rin ito kay Yunyao, ngunit sa huling pagkakataon ay hindi mo ba sasabihin, ang putol na espada ay mawawala sa lalong madaling panahon. Maaaring mayroon itong espesyal na paraan ng pagtatago. Mapait na ngumiti si Ye Fan, posible ba, gusto ko talagang maglaro sa rangkang, at pagkatapos ay hanapin siya. Medyo sayang ang oras. Maaaring hamunin ng nangungunang limang si Ken Jian, sa katunayan. Mayroon kaming mga tao sa aming sariling pamilya, maaari naming hilingin kay Ken Jian na lumabas para sa iyo, naglaro si Su Qingzhou sa panlasa. Oh! Sinabi ni Ye Fan na may kakaibang ekspresyon, hindi mo ba sinasabing Bai Yi? Si Bai Yi ay hindi mula sa aming pamilya, si Minyanyo Renping Sheng ay bumaba sa ika-6 dahil sa abstention, at ngayon ang ika-5 Dragon Girl, sino ang sinasabi mo? Dragon Girl. Pwede bang? Xing Lan. Tumango si Su Qingzhou. Natawa si Ye Fan, tama. Ang sabi ko lang, tinuturuan kita ng maraming kasanayan, bakit wala tayong top 10 sa pamilya natin, hindi tama iyon. Nalaman ni Feng Qinglan, na naglilinang, na gusto niyang umalis siya. Nakakagulat din na labanan ang natitirang espada. Noong una ay binalak niyang tumama sa unang pwesto sa isang hininga pagkaraan ng ilang sandali, ngunit dahil gusto ni Ye Fan na magpatuloy, hindi niya ito pinansin. Nang ilunsad ni Feng Qinglan ang hamon, kinumpirma din ito ni Ken Jian. Ang hamon para sa nangungunang 100 ay hindi bababa sa bawat 3 araw, upang maiwasan ang paghamon ng mga gulong, kaya kailangan nating maghintay. Sinabi ni Su Qingzhou, bago iyon, magpapatuloy ako sa paghahanap ng mga paraan upang mangolekta ng ilang mga pahiwatig tungkol sa sirang espada. May problema ba talaga ang pinagmulan nitong sirang espada? Akala ko siya ay isang swordsman henyo at gustong maghanda ng mabuti para sa labanan, nang hihinayang sabi ni Feng Qinglan. Henyo sa swordsmanship. Lan, mukhang hindi mo ako binigyan ng sapat na atensyon. Nakita mo na ang paggamit ko ng espada, hindi ka dapat tumingin sa antas ng basag na espada. Maasim na sabi ni Ye Fan. Anong uri ng suka ang kinakain mo? Ang Demon King at ang God King ay hindi karapat-dapat na ikumpara sa iyo, ano ang pinagtatalunan mo sa isang sumisikat na bituin? Inilibot ni Feng Qinglan ang kanyang mga mata sa kanya. Nagtaas ng kilay si Ye Fan sa tuwa, hehengumiti at sinabing, kaya ganyan. Nagkatinginan sina Su Qingzhou at Feng Qinglan at walang imak na umiling. Sa susunod na araw, sa isang maliit na nayon sa Qingzhou, pumasok si Ye Fan sa nayon at nakitang karamihan sa mga nakapaligid na babae at bata ay mga babae at bata. Tinitigan din siya ng mga taga-nayon na ito na may kakaibang mga mata, na parabang lahat sila ay curious sa mga estranghero. Ikaw Fan. Si Zhuang He, na nagtatrabaho sa larangan ng medisina sa magaspang na damit, ay sumugod. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Zhuang He. Ngumiti si Ye Fan, huwag kang kabahan, may ibabalik ako sa iyo. Sabi ni Ye Fan habang itinatapon niya ang inayos na lumilipad na espada. Nagpakawala si Fei Jian ng isang ethereal na daing, na may tunog na, tulad ng isang asol na ibon na lumilipad palayo.
Agad na nag-react si Zhuang He at tumalikod upang saluhin ang lumilipad na espada. Magaling ang sense of sword, tumango si Ye Fan. Ito ay. Zhuang nagulat siya nang tingnan niya ang relic ng kanyang ama na kinalakihan niya. Bagamat ito ay eksaktong pareho, ito ay bago, at ang kanyang aura ay mas mahusay kaysa sa dati. Dapat ituring ng isang eskrimador ang espada bilang kanyang kasamahan, ang kanyang pamilya, at ang espada ay dapat itinaas. Dahil ito ay isang relic na iniwan sa iyo ni Zhuang Biu, hindi mo dapat iwanan itong puno ng mga galos. Hiniling ko sa isang tao na ay recast ito, na bighani ang dalawang kaluluwa ng hayop, at bahagya itong na-upgrade sa isang mid-grade na espiritual na sandata. Namumula ang mga mata ni Zhuang He, tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Salamat. Ha? Anong sabi mo? Tanong ni Ye Fan na may sadyang ngiti. Walang paraan na hindi mo ito narinig, sabi ni Zhuang He na may diretsyong mukha. Nagkibit balikat si Ye Fan, naglakad papunta sa water wheel, at tumingin sa medicine field sa hindi kalayuan. Nagsasaka ka pa rin ba? Hindi masama ang pamamaraang ito, bagamat hindi ito kasing husay ng isang profesional na nagtatanim ng gamot na nakita ko. Sinabi ni Zhuang He, karamihan sa mga taga-nayon ang nagtatanim, at tinutulungan ko sila, kadalasan ay pumupunta ako sa iba't ibang lugar upang mangolekta ng mga ligaw na hayop. Bumalik upang magtanim at magparami ng espiritual na damo. Kahit na ang ani ay napakababa, ang tubo ng espiritual na material ay mas malaki pa rin kaysa sa pagtatanim ng mga pananim. Kung gusto mong magpakain ng mas maraming tao, ang ganitong uri ng kita ay hindi mataas, ngunit hindi bababa sa stable. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba. Kung pag-uusapan, hindi niya gaanong napagtuunan ng pansin ang kabuhayan ng mga tao. Hindi siya isang profesional na emperador, ngunit alam din niya na sa industriya ng agrikultura at industriya ng serbisyo, lahat ng tatlong industriya ay kailangang magkasabay. Ang alyansa ng tao ngayon, kasama sina Chu Yunyao, Doom at iba pa sa industriya, ay ang pinakamahusay na sa universo. Sa larangan ng agrikultura, nabalitaan kong mas maunlad ang ika-6 na kaharian ni Gretna, dahil ang pagpaparami ng mga insekto ay nangangailangan ng maraming pananim at alagang hayop. Sa katunayan, dahil sa malaking bilang ng mga sibilyan, ang agrikultura ay tila lubhang nangangailangan. Gaya ng sinabi ni Zhuang He, ang pagtatanim ng mga espiritual na materyales ay magiging mas kapaki-pakinabang. Kung tutuusin, halos lahat ng mayayaman ay mga monghe. Mukhang ang Yu Chao clan. Para ipalaganap ang kaalaman sa pagtatanim ng gamot. Nag-isip si Ye Fan, at dapat niyang talakayin sina Su Qingzuo at Bai Chenluo kapag bumalik siya. Kung ang lahat ng tao ay maaaring magtanim ng mga espiritual na materyales sa isang malaking sukat, ito ay lubos na magpapahusay sa lakas ng sangkatauhan. Kuya Zhuang He, sino ang taong ito? Tito Zhuang He, kaibigan mo ba ito? Sa oras na ito, isang grupo ng mga bata mula sa nayon ang nagtipon-tipon at nagtanong ng mausisa sa tabi ni Zhuang He. May tumatawag sa kuya, may tumatawag sa tiyuhin, at may tumatawag sa matandang ninuno. Sa paghusga sa kanilang mapagmahal na hitsura, kitang-kita na sila ay may mabuting pakikitungo kay Zhuang He tuwing weekday. Siya ay, Zhuang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Ako ang Diyos ng espada, sabi ni Ye Fan. Sandaling natigilan ang isang grupo ng mga bata, ngunit hindi nagtagal, lahat sila ay nagmukhang-mukha at nanunuya. Sinungaling. Hindi ka. Paano nakarating ang Diyos ng espada sa aming nayon? Walang hiya. Fake sword god. Ngumiti si Ye Fan, parang bata na nagsasalita. Matapos maghiwa-hiwalay ang mga bata, nakangiting sinabi ni Ye Fan, akala ko kung babanggitin ko ang sword god, dito, masusumpa ako. Kami ay pribadong sama ng loob at walang kinalaman sa iba. Hindi ko kailangang hayaang sama-sama ka ng lahat ng tao dahil may sama ng loob ako sa iyo. Hinawakan ni Zhuang He ang lumilipad na espada sa magkabilang kamay, iniyuko ang kanyang ulo at sinabing, sa totoo lang, alam ko rin na kung wala ka, si Kyushu ay naging kolonya ng mga demonyo. Ang angkan ay walang iba kundi ang isang angkan, at ang mga karaniwang tao na maliit ang halaga ay mamumuhay ng higit na kahabag-habag. Sasabihin din ng mga private school gentlemen sa village sa mga bata na ang sword god ay isang bayani at isang matalinong emperador ng sangkatauhan. Ngunit ang aking ama ay aking ama, at kung hindi ko ipaghiganti ang aking ama, ako ay magiging anak ng tao ng walang kabuluhan. Kahit sabihin ng iba na selfish ako, hindi ko pinagsisisihan ang pinili ko. Umiling si Ye Fan, hindi ka makasarili, hindi ka tiwala. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Zhuang He. Dahil sa kaibuturan ng iyong puso, hindi mo naisip na kaya mo talagang ipaghiganti ang iyong ama, na kaya mo akong patayin. Kaya, ang paghihiganti sa iyong ama ay isang dahilan lamang para sa kapayapaan ng isip. Sinisikap mo lang na maging mabuti para sa iyong sarili, wala kang tiwala na malalampasan mo ako. Ang mga mata ni Ye Fan ay parang dalawang matalim na kutsilyo, na tumutusok sa puso ni Zhuang He. Nagpumiglas si Zhuang He, huwag kang masyadong mapagmatuwid. Biglang, nakatayo na si Ye Fan sa harap ni Zhuang He, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Itaas mo ang iyong ulo at tumingin ng diretsyo sa akin. Lumunok si Zhuang He, naglakas loob, at tumingin ng diretsyo kay Ye Fan.
Bakit, sa tingin mo ba natatakot ako sa iyo? Zhuanghe, alam mo ba kung ano ang nakita ko sa iyong mga mata noong una tayong nagkita? Ito ay pagsamba, mahinang sabi ni Ye Fan, bagaman sinigaw mo ang aking pangalan, palagi kong sinasabi na may madugong awayan ako, ngunit may pagsamba ka sa iyong mga mata. Sinasamba mo ang iyong kaaway na pumapatay sa ama, paano mo talaga ako gustong patayin? Namula si Zhuanghe, kalokohan. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi. Natawa si Ye Fan, hindi mahalaga kung itanggi mo ito, ngunit gusto kong sabihin sa iyo. Kung gusto mong lampasan ako, kailangan mo munang matutong harapin ang iyong puso. Itinuro ni Ye Fan ang puso ni Zhuanghe. Si Zhuangsha ay parang kahoy na istalka, ang kanyang ekspresyon ay natigilan. Agad na tumalikod si Ye Fan at naglakad palayo. Tumingin si Zhuanghe sa likod ng lalaki na may komplikadong ekspresyon. Nga pala, may tanong ako, biglang lumingon si Ye Fan, bakit ka tinawag na isang tao? Huminga ng malalim si Zhuanghe at sinabing, binubuli ako ng ilang anak ng angkan dahil isa akong illegitimate child noong bata pa ako. Itinali nila ang aking leeg ng isang lubad, sinakyan ako na parang ligaw na aso, at ininsalto ako. Ako ay tulad ng karamihan sa mga murang bata, natatakot ako sa mga angkan, hindi ko sila matalo, at hindi ako nangangahas na saktan sila. Hanggang sa nabangga ako ng tatay ko, inalis niya ang mga magulang ng mga batang iyon, at pagkatapos ay binugbog niya ulit ako at sinabing ikinahihiya ko siya. Sabi ng tatay ko, lagi mong tandaan, ikaw ang anak ko. Tao ka, hindi aso. Duguan ang mga mata ni Zhuanghe at basa ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat si Ye Fan at Bam Ulong, hindi nakakapagtaka. Minsang sinabi sa akin ng lalaking iyon na si Jijihe na hindi masama si Zhuangbiu. Ang aking ama ay isang mabuting tao. Galit na galit si Zhuanghe. Oo, tandaan mo ang momentum na ito. Maghihintay ako na patayin mo ako balang araw. Ngumiti si Ye Fan ng may kasiyahan, tumalikod at agad na umalis. Sa isang kisap mata, si Ye Fan ay ilang milya na ang layo, sa isang malaking puno. Si Shilanyu ay nakaupo sa isang sanga, na may pink at puting mga binti na nakalawit, hawak ang isang malaking bag ng potato chip sa kanyang kamay, kumakain ng merienda. Brother Ye Fan, napakaraming nangyayari. Para sa isang maliit na tao, sinadya mo bang pumunta dito? Kabanata 3396 ang labanan sa tuktok. Maliit akong tao ngayon, pero baka hindi ko kaya. Siya lang. Sulit ba ang pagsasanay? Gusto mo pa ba siyang tanggapin bilang alagad? Nakikita ko ang ekspresyong iyon, karamihan sa kanila ay hindi gagana, umiling si Shilanyo. Napabuntong hininga si Ye Fan, kaunting ulan. Walang sinuman, walang emperador, ang tunay na walang hanggan. Pangu, Foxy, Nuwa, ang Dragon King ng ganap na simula, ang reyna ng Thousand Faces. Gaano man kahusay ang emperador, aalis silang lahat. Isang araw. Hindi ko may kukumpara sa kanila, ngunit maaga o huli, aalis ako. Ang sangkatauhan ay nangangailangan ng sariwang dugo, bagong pag-asa, mga bagong pinuno. Bulong ni Shilanyo, kahit na gusto mong makahanap ng kahalili, pagkatapos ay pumili ng isang taong may mataas na panimulang punto, tama ba? Ang taong ito ay kamangha-mangha, at hindi siya masyadong bata. Ang bawat isa sa 10 estatwa ay mas talentado kaysa sa kanya. Ang ganitong uri ng lakas, sa In the Taishi Plain, kung makuha niya ang marami sa kanila, hindi siya makakaligtas sa anumang banal na kaharian. Nakangiting sinabi ni Ye Fan, Xiaoyu, gaano nakatagal mula noong nakilala mo ako? Hindi ko na matandaan. Pagkatapos ng lahat, palagi kong ginagamit ang pagkakaiba ng oras sa paglilinang, sabi ni Shilanyo. Ano sa palagay mo, sino ang mas nakatatanda na ikinukumpara ko sa 10 Diyos, ang hari ng demonyo at ang hari ng Diyos? Kung ganoon, bakit hindi mo itanong? Matandang halimaw sila kumpara sa iyo, Ye Fan. Bagong BQ. BQ. Vip. Tumango si Ye Fan. Sa aking palagay, may ilang mga katangian sa Zhuanghe na wala sa ilang tinatawag na mga henyo. Siyempre, baka mali ang pagkakaintindi ko. Isipin mo na lang ito bilang isang buto, magtanim ng mas maraming buto, at siguraduhin kung alin ang sisibowl. Humajijek si Shilanyu, tamad lang akong mag-isip, sabi ni Brother Ye Fan na binhi siya, kaya ayon. Magiliw na kinurot ni Ye Fan ang maliit na mukha ng babae, nagawa mo na ba ang ginawa mo? Okay. May ginagawa si Xiaoyu, huwag kang mag-alala, Lord Sword God. Gumawa ng kilos si Shilanyo. Napakagaling. Gusto kong halikan. Ngumisi si Shilanyo. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, tumatanda na ang babaeng ito, ngunit lalo siyang nagiging makulit, at wala na talaga siyang magagawa sa kanya. Hindi sapat ang mga halik, maglaro tayo ng isang bagay na kapanapanabik. Ano? Alalahanin, ang panahong iyon sa kaharian ng langit na Diyos. Namula si Shilanyo at niyakap ang lalaki. Pagkatapos ng 3 araw na pagitan, sa wakas ay dumating na ang araw ng labanan sa pagitan ni Kanjian at Dragon Girl. Kung ikukumpara sa hamon ni Ren Pingsheng noong nakaraan, ang mga manunood at tagahanga sa Yuncheng Sword Discourse platform sa pagkakataong ito ay mas napuno. 2 oras na ang nakalipas, isang malaking bilang ng mga tao ang ipinadala mula sa lahat ng direksyon, at maging mula sa iba't ibang mundo. Ito
Nandito na lahat para sa Sword Discourse ngayong gabi. Tumingin si Yefan at ilang kababaihan sa Sword Discourse Headquarters Building. 10,000 tao sa Wuyang ang nasa tabi ng Sword Discourse platform. Ang mga mangangalakal sa kalapit na komersyal na kalye ay kumikita ng malaki. Asawa, hindi mo ba alam, sa nangungunang 10, bukod kay Kenjian, ang Qinglan ang may pinakamaraming tagahanga. Buong pagmamalaking sinabi ni Su Qingzhou, ang aming sword argument, ang broadcast copyright fee, ay sapat na upang bumuo ng 100 sword argument platform. Ang kalikasan ng mga kapitalista ay mahirap baguhin. Ngumiti si Yefan. Asawa, tingnan mo, si Kenjian ay halos babae na mga tagahanga, ngunit kaming Qinglan ay may mga lalaki at babae na mga tagahanga, masayang sabi ni Nayan Rujao para sa kanyang mga kapatid na babae. Qinglan, ginamit mo ba ang iyong hitsura para makipaglaban? Tanong ni Yefan. Bueno, sa palagay ko ay walang anumang bagay na hindi makikita, sabi ni Feng Qinglan. Maasim na sabi ni Yefan, no wonder na napakaraming fan ng lalaki. Hehe, nagseselo si Kuya Yefan. Tinakpan ni Wu Yeho ang kanyang bibig at ngumiti. Lan, halika. Kaya mo ito. Upang maging no. Isa sa tuktok ng espada, ngayong gabi. Si Xiao Waisu ay nagpapasaya sa kanyang mga kapatid na babae, at pinalitan pa ang kanyang mga kamiseta na may mga salitang, Dragon Girl, sa kanya. Walang magawa si Feng Qinglan, Suso, pwede ka bang maging normal, nakakahiya. Ano ang mali, nakikita mong napakaraming tao ang sumusuporta sa iyo, kinakatawan mo ang kaluwalhatian ng aming kapatid na grupo. Kaya hindi lumaban si Ziner. Sabi ni Feng Qinglan. Nga pala, bakit hindi kumilos si Ziner? Hindi ba siya pinakagustong makipag-away at maglaro? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Sister na ang sistema ng kompetisyon ng Sword Discourse platform ay nakakainip sa kanya. Naghihintay siya sa God of War ranking. Nakangiting sagot ni Duyuner. Natawa si Yefan at sinabing, siya ay isang magnanakaw ng manok. Hindi naman talaga siya kailangang maging kasing lakas ni Qinglan sa ilalim ng mga panuntunang ito. Sino ang sinasabi mo sa likod mo? Si Xiao Ziner ay buong tapang na pumasok na nakasuot ng pulang leather jacket. Tulad ni Xu Lingshan, kamakailan lamang ay pinutol ng babae ang kanyang ulo at hanggang balikat na buhok, na nagdagdag ng kaunting kumpiyansa. Hindi ba kita pinupuri? May paningin ka, tumawa si Yefan. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa kanya, inikot ang kanyang ulo at sinabi kay Feng Qinglan, Lan, kung ang baldado na espada ay maglakas loob na gumamit ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan, bababa ako at susunugan ko siya kaagad. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng labanang ito. Yefan, sa tingin mo ba alam ba ni Jia na sinadya natin siyang niloloko, kaya umiwas na lang siya? Tanong ni Ling Yue. Hindi, sabi ni Ning Zimo, sinubukan ni Kang Jian ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang unang pwesto. Kapag siya ay nag-abstain, ang kanyang imahe ay babagsak, at ang lahat ng kanyang nakaraang mga nagawa ay mawawala. Tama si Ninger, tiyak na darating siya. Ngunit alam din niyang tiyak na pinapanood natin siya, kaya dapat mag-ingat si Qinglan. Huminga ng malalim si Feng Qinglan at tumango. Sa ilalim ng inaasahan ng libu-libong mga tagahanga sa loob at labas ng field, ang mga ilaw ng Lanjentay ay tumingin dito. Umakyat si Feng Qinglan sa ring, nakatayo ng buong pagmamalaki sa isang nagninangas na pulang uniforme sa labanan. Sa gitna ng malakas na hiyawan, si Kenjian, na sinamahan ng mga security personnel, ay sadyang lumakad sa daanan ng mga tao. Sa kamakaway na mahabang buhok, nakasuot ng itim na maskara, at kaunting alikabok sa kanyang katawan, nagmamadali siyang lumapit na parang isang maalikabok na kabalyero sa disyerto. Dahil sa pagbabago ng mga ilog at lawa, maraming mga tagahanga ang nabalisa at nabighani. Ubo-ubo. Sa singsing, tinanggal ni Kenjian ang kanyang maskara at umubo ng 2 beses, na nagpakita ng haggard na tingin sa kanyang mga mata na nagpalungkot sa mga tao. Mukhang matigas si Xiao Jian. Napakasuklam ng mga taong ito. Kahit nahamoni nila si Jian Jian, hindi nila siya hahayaang magpahinga. Masyadong malamig na nasa tuktok, at masyadong pagod ang pagiging una. Mukhang pinag-uusapan ito ng Dragon Girl. May kinalaman ang mga opisyal ng Gentay dito, baka alam niya na may sakit si Brother Kanjian, kaya ibinigay niya ang battle book sa oras na ito. Isang grupo ng Kanjian fans ang nag-uusap. Ang mga tagahanga ng Dragon Girl ay nag-aatubili. Napakamura mo. Magkunwaring haggard ka, paano ka pa magkakasakit kung ikaw ang number 1 sa sword list? Talagang nang ibabaw ang ating Dragon Girl sa lakas. Kasama ba sa Dragon Girl ang iba pang nangungunang 10 tao? Hindi pa naglaro si Ren sa buong buhay niya, ano ang nakakapagod kay Kenjian? Isang numero 1 nakapasok sa pamamagitan ng swerte, ang mga tagahanga ng magkabilang panig ay nakipaglaban ng digmaan ng mga salita. Hindi pa tayo nag-aaway, may giyera sa labas. Sumimangot si Yefan. Asawa, huwag kang mag-alala, ito ay maaasahan. Sinabi ni Su Qingzhou, tingnan mo, may mga tropa na mananatili sa kaayusan. Ang robot police ng Cloud Group ay nagmaneho papunta sa venue sa oras na ito at gumamit ng mga hadlang sa enerhiya upang paghiwalayin ang mga alon ng mga tao. Hindi nakaimik si Yefan, okay lang ba ito?
Lahat ng kaguluhan, ito ay isang maliit na eksena lamang, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Nakaupo sa harap ng bintana sa hindi kalayuan, inalog ang red wine sa kanyang baso. Sister Yunyao, handa na ang kagamitan. Kapag ginamit na ni Kanjian ang ganoong klase ng dark matter, maaari na itong makuha. Bukod dito, pumunta din si Sister Ayer sa venue at planong gamitin ang particle barrier para makuha ang dark matter anumang oras. Lumapit si Ji Wanqing sa oras na ito at sinabi. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay kumikislap, at siya ay bumulong ng may labis na interes, napakabuti. Gusto kong makita kung ano ka. Sa Sword Discord stage, nagpakita si Kenjian ng matikas na ngiti. Matagal ko nang narinig na ang Dragon Girl ay may walang kapantay na kagandahan, ngunit noong nakita ko ito ngayon, ang kanyang pangalan ay karapat-dapat. Out of the sword, mahinang sabi ni Feng Qinglan. Ang mga tagahanga sa stand ay umalis. Ano yang hinihila mo? Mabaho mukha mo. Ang hirap mong hawakan. Isang mapanlinlang na asong babae. Si Ye Fan, na nanunood ng labanan, ay naiinis din, at itinuro at sinumpa, bastard. Kabit sa babae ko. Gamitin mo siya para purihin. Hinatak ni Su Qingzhou ang braso ng lalaki, asawa, huminahon ka, kailangan mong turuan siya ng leksyon at maghintay hanggang matapos ang laban, ang live na broadcast na ito. Si Feng Qinglan ay nanatiling hindi natinag. Kenjian stretched his hand very gentlemanly, I respect women, ladies first, please. The first move is not necessarily the advantage. Ha! Kenjian smiled casually, if that's the case, let's go together. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Kenjian, tinanggal niya ang malaking sirang espada na nakabalot sa tela. Ang tila clumsy na malaking espada ay kasing gone nang wala sa kanyang kamay, at ito ay napakaliksi. Isang magandang sword flower na nanalo ng palakpakan mula sa audience. Ang mga taong ito ay pumalakpak at naglalaro. Reklamo ni Ye Fan. Si Feng Qinglan ay mukhang nakakainsulto, at hinamak din niya ang ganitong uri ng magarbong kasanayan sa espada. Medyo nasa ilalim ng kanyang mga paa, si Feng Qinglan ay naging isang pulang jinghong, sinasamantala ang kagwapuhan ng kalaban, inaatake ang isang mahalagang butas sa espada. Kabanata 3377 Mahiwagang sirang espada. Matapos itong mapansin ni Kanjian, isang matikas na figure ang nag-awit ng kanyang espada sa himpapawid, tulad ng isang bato na kumakalat ng kanyang mga pakpak, at tulad ng isang goshok na lumilipad sa kalangitan. Sa madaling salita, kung i-freeze mo ito, ito ang perpektong pose ng gwapong eskrimador. Gayunpaman, sa opinyon ni Ye Fan, ang hakbang na ito ay ganap na wala sa tono. Dahil inaatake ni Feng Qinglan ang lalamunan ni Kenjian, ipinagtatanggol ni Kenjian ang kanyang tiyan doon. Kasabay nito, ayon sa teorya, imposibleng atakehin si Feng Qinglan gamit ang espadang ito. Anong ginagawa niya? Nang naramdaman ni Ye Fan na hindi maipaliwanag, si Feng Qinglan ay tila nataman, at direktang itinulak sa ere. Paft! Nagsuka si Feng Qinglan ng dugo at dumulas pabalik ng mahigit 10 metro, mukhang nabigla. Ang mga tagahanga ng Kanjian sa eksena ay naghiyawan. Ang mga tagahanga ng Dragon Girl ay puno ng pagkabalisa at pagkabigo. Anong nangyayari? Sumimangot si Xiao Ziner, nasilaw ba ako? Pwede. Tumama ang espadang iyon kay Qinglan. Yunyao, Wanqing, panuurin ang replay ngayon lang. Sabi ni Ye Fan. Tuwang-tuwang sinabi ni Ji Wanqing, may alon ng dark matter sa entablado ngayon lang. Bagamat ito ay napakaliit, lumitaw ito. Tulad ng inaasahan, ang taong ito ay nagpapanggap, ang kanyang tunay na paraan ay ang pag-atake ng madilim na bagay ng tahimik. Ngunit ordinaryong ang mata at pangunawan ng tao ay hindi matukoy ang enerhiya na ito. Kaya niyang magtago mula sa langit at tumawid sa dagat, na ginagawang isipin ng mga tao na napakahusay ng kanyang swordsmanship. Kinakabahang sinabi ni Xiao Waiso, hindi ba napakapanganib ng Lanlan? Ang ganitong uri ng madilim na bagay ay tila may malaking epekto ng pagpatay sa pamilya Shenlang. Oo, itigil na natin ang pag-uusap tungkol sa mga espada. Mabilis na ipinadala ni Ye Fan ang kanyang boses, Qinglan, ang taong ito ay gumagamit ng dark matter para manloko, umalis ka na lang. Entablado. Nang marinig ito ni Feng Qinglan sa entablado, nagalit siya. Dahil sinungaling siya, diretsyong gagamitin ko ang cultivation base para mahuli siya. Nagmamadaling pinayuhan ni Ye Fan, huwag maging impulsive. Kapag ginamit mo na ang iyong cultivation base, sa mata ng lahat, nilabag mo muna ang mga patakaran. At magkakaroon din ng isang matuwid na dahilan para harapin ka ni Kenjian ng mas malakas na dark matter, at maaaring hindi ka makapag-parry sa oras na iyon. Hayaan mo si Kenjian, at maglalagay tayo ng lambat ng langit at lupa, na magiging mas ligtas. Bagamat hindi nasisiyahan si Feng Qinglan, alam din niya na tama ang lalaki. Ngunit nang malapit na siyang tanggapin ang pagkatalo at bababa sa pwesto, sinamantala ni Kenjian ang pagkakataon na magkusa sa pag-atake. Ang matikas na espada ay tumusok sa hangin, parang lumilipad na diwata sa langit. Outraged na sana si Feng Qinglan, ngunit may nakita sa likod ng kanyang katawan na nakapaligid sa kanya. Hindi maganda. Walang pakialam si Ye Fan na labagin ang mga alituntunin sa harap ng mga mata ng lahat, at agad na pinatay si Feng Qinglan.
Sa karanasang nasugatan sa huling pagkakataon, si Yefan ay direktang nagkawatak-watek sa pagkakataong ito. Isang Emperor-level na sword intent ang naging tansong pader at bakal na pader, na direktang bumabalot sa babae. Ang umuusad na madilim na bagay ay agad na hiniranggan mula sa layunin ng espada. Kasabay nito, ang isang shockwave ng sword intent ay inilunsad gamit ang isang kamay, at ang sirang espada ay lumipad palabas na parang saranggola na may putol na tali. May mga pagsabog ng mga tandang mula sa eksena. Diyos ng espada. Paano siya lumitaw? Wow! Ito ang Emperor Sword Intent. Napakagwapo. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay hindi pa talaga nakakita ng Sword God. Bakit gustong tulungan ng Sword God ang Dragon Girl? Hindi ba ito nakakasira ng pagiging patas? Idiot. Ang Sword God ay may dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, ang Sword God ay hindi kulang sa katanyagan, kaya kikilos ba siya ng walang dahilan? Gusto mong mamatay? Maglakas loob na tanungin ang Sword God. Maging ang mga tagahanga ni Kanjan ay hindi maglakas loob na magsalita kapag nakita nila si Yefan. Marami pa nga ang tumalikod at nagsimulang magsalita para kay Yefan. Bahagyang nagulat din si Yefan. Ang akala niya ay papagalitin siya, pero mas maganda pala ito sa inaakala niya. Tila ang libangan ay libangan, at may malaking tama at mali, at marami pa ring mga tao ang mas makatotohanan. Karaniwang gustong panuurin ng publiko ang ilang celebrity idols, at hindi nila hahabulin ang mga celebrity at ilang high-level executive na nasa kapangyarihan. Pero kung hahayaan mo talagang manindigan ang mga may kapangyarihan kasama ang mga idolo na bituin, tiyak na hindi masyadong sineseryoso ng publiko ang mga idolo. To put it bluntly, power, status, strength, ito ang mga mas importanteng bagay. Sa internet, sa pribado, kapag hindi ka natatakot na kumuha ng responsibilidad, maaari kang makipag-usap ng walang kaparirikan. Pero sa harapan ko talaga, wala masyadong mga normal na tao na talagang kinu-question ang mga nasa kapangyarihan para sa libangan. Minamahal na mga manunood, si Ken Jian ay pinaghihinalaang gumagamit ng ilegal na paraan upang magplano laban sa Dragon Girl. Hanapin ng alyansa si Ken Jian, mangyaring lumikas sa maayos na paraan. Ang broadcast sa Sword Discussion Station ay nagsimula na upang hayaan ang mga manunood na umalis. Maaari bang itinaas ni Jian ang kanyang bangs at ngumiti ng palihim, talagang flattered ako, personal na dumating ang Sword God, gusto mo bang bawasan ang pang-aapi? Minsan ko lang itanong, ano ang pakay mo? Tanong ni Yefan. Natural, gusto kong ibalik sa mga fans ang pagmamahal nila sa akin, nakangiting sabi ni Ken Jian. Nang marinig ito ni Yefan, tamad siyang magsabi ng kahit ano, isang Stegosaurus Juying lang. Ang layunin ng itim na gintong espada ay naging isang kidlat, na tumusok sa sirang espada sa isang kisap mata. Bang! Ang natitirang espada ay naging ulap ng itim na usok at kumalat sa singsing. Maging ang kanyang sandata ay diretsyong pinasabog at naging pulbos. Sumimangot si Yefan, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam niya. Ang natitirang espadang ito ay tila walang primordial spirit. Pinatay si Kan Jian. Oh my God! Hindi ba gusto? Direktang pinatay ng Sword God si Jian. Bagamat maraming tao ang nang-ahas na hindi umimik, lahat ay nagtataka pa rin kung anong krimen ang ginawa ni Ken Jian. Hindi ito pinansin ni Yefan. Direkta niyang dinala si Feng Qinglan pabalik sa gusali. Yunyao, ang sirang espadang ito ay walang kaluluwa, mayroon bang pagbabago sa iyong panig? Tiningnan ni Chu Yunyao ang mga parameter sa screen sa harap ng device at sinabing, na wala ang madilim na enerhiya, ngunit hindi maitatanggi na may iba pa. Enerhiya na hindi natin matukoy. Walang kaluluwa. Tapos ano siya? Tanong ni Feng Qinglan. Kung ang natitirang espada ay isang uri ng buhay, na binubuo ng madilim na bagay, kung gayon ang istruktura nito ay maaaring iba sa atin, at ang primordial na espiritu ay ang ating karaniwang pangunawa. Kaya lang, sa ganitong paraan, hindi madali para sa atin na husgahan kung patay na si Ken Jian o hindi. Lumapit si Su Qingzhou sa oras na ito, at sinabing may tame time na ekspresyon, hindi na kailangang manghusga, hindi patay si Ken Jian. Kinuha ng babae ang telepono at binuksan ang isang personal na ulap. Maaari bang mag-post ng bagong update ang personal na account ni Jian, Sword God? I look forward to one-on-one with you next time, instead of bullying less with more. Mapanukso. Hubad na provocation. Bagamat hindi galit si Yefan, labis din siyang nagalit. Ang taong ito ay talagang hindi patay, at hindi siya pinatay ng aking espada. Mahirap sabihin sa ngayon, dahil maaaring hindi si Ken Jian mismo ang nagpadala ng account dynamics. Ano ang impyerno na ito ang natitirang Taebak, at ano ang kanyang layunin? Si Wu Yechuan at ang iba ay labis na naguguluhan. Gusto niya ng kasikatan. Ay, kailangan bang gawin ito? Napabuntong hininga si Su Qingzhou, hindi ko rin alam. Sa lakas ko, hindi ko makalkula ang kapalaran ni Ken Jian gamit ang Heaven Book. Hindi alam ng taong ito. Simple. Pagkalipas ng 3 araw, hanapin mo siyang muli, at malalaman mo kung patay na siya o hindi. Isang tahimik na universo. Sa malalim na kadiliman, may tinig ng mga pagbabago. Bumalik. Tulad ng iyong inaasahan, nakuha na nila ang Kane, sabi ng isang mapagmataas,
walang kwentang boses. Hindi ba ito natuklasan? Paano malalaman na sa kanilang cognitive scope, hindi nila maintindihan ang ating kapangyarihan? Napakaganda. Hakbang-hakbang, basta't malulutas mo ang pangunahing punto ng Sword God, magiging maayos ang lahat. Huwag kang mag-alala, lilikha ako ng ilang gulo para sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, dapat na maipatupad ang plano. Kabanata 3378 ang maswerteng bituin ni Tatay. Sa kabilang banda, ang conference room ng Human Alliance Building. Dahil sa mga pahayag ni Ken Jeon na naipost sa internet, nagdulot na ito ng kaguluhan. Mayroong iba't ibang mga komento sa internet, at sinusuportahan ng ilan si Ken Jeon, iniisip na ang mga tao sa linya ng Sword God ay hindi kayang mawala. Ngunit mayroon ding mga tao na nag-iisip na ang Diyos ng Espada ay may namumukod-tanging mga merito at ipinagbabawal ang mga bayani, at hindi niya alam ang katulad ng isang sirang espada. Maaaring may mali sa natitirang espada, at ang Diyos ng Espada ay personal na mamagitan. Sa loob ng ilang panahon, ang mga taga-suporta ng dalawang panig ay nagsimulang pamuna sa isa't isa, na nagpasimula ng iba't ibang mga pagdidigmaan sa internet. Gaano kalakas ang loob nitong mga hanggal na tao na tanungin ang Panginoong Espada na Diyos? Galit na galit si Jiang Yan, "Sir, ipaubaya mo ang bagay na ito sa kontrabida?" Pagkatapos ay pumunta at arestuhin ang lahat ng nagsasalita ng walang kaparirikan. Magpalamig ka. Si Yefan ay nanunood ng ilan sa mga gawa ni Ken Jeon at mga video ng pakikipaglaban. Ikaw ay isang sampu, gumawa ng isang bagay na seryoso, huwag isipin ang tungkol sa paghampas sa kabayo. Jiang. Galit na sinabi, "Master Sword God, ang pakikipaglaban para sa iyong reputasyon ay may kaugnayan sa kapakanan ng buong sangkatauhan. Malaking bagay ito." Hindi man lang nag-abalang magsalita si Yefan tungkol sa matandang asong ito. "Asawa, kung mukhang masama ang loob mo, ang Union Group ay maaaring mag-ban." "Hindi, bakit ipagbawal sila, hindi nila ako kilala, bakit ako mag-aalaga sa mga taong hindi ko kilala, paano mo ako huhusgahan? At saka, isang grupo ng mga ordinaryong tao ang mga karaniwang tao lang, pagkatapos ng isang mahirap na araw, hindi mo sila hahayaang magsalita ng ilang salita at magreklamo." Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, "Imposibleng magustuhan ka ng lahat, at imposibleng makilala ako ng lahat. Hanggat hindi talaga sila gumagawa ng kaguluhan, maaari nilang pag-alitan ang anumang gusto nila sa internet. Huwag mo lang isama ang iyong mga anak." Pabirong sinabi ni Su Qingzhou, "Kung makapag-isip ka ng ganito, ipinapakita nito na lalo kang nagiging parang isang kwalipikadong pinuno. Asawa ko lahat, magaling kang tutor, mag-aaral ako ng may kabab ang loob." Tumawa si Yefan. "Kawawang bibig mo, ang tagal mong pinanood ang video, may nakita ka ba?" Galit na sabi ni Su Qingzhou. Itinuro ni Yefan ang mga video ni Ken Jeon, at sinabing, "Asawa, paulit-ulit kong pinanood ito. Nalaman kong minaliit ko noon si Ken Jeon. Bakit mo nasabi iyan? Minsan naisip ko na, isang uri ng performance ang mga trick, bells at whistles ni Ken Jeon, na nagpapanggap na gwapo. Ngunit pinanood ko ang diskusyon ng espada bago siya umabot sa nangungunang 10, at nalaman ko na talagang itinatago niya ang kanyang tunay na lakas. On the contrary, after entering the top 10, that is, yung mga ilang games na napanood ko before, umaarte talaga siya." Sumimangot si Su Qingzhou, "Ibig mong sabihin, sinadya bang nilalaro si Jian para sa iyo?" "Oo, sa simula pa lang, pinaghandaan na ni Ken Jian na akitin ang atensyon ko. Dahil maliban sa akin, patawarin mo ako." Diretso kong sinabi, natatakot akong baka hindi makita ni Feng Xiaotian ang tunay na antas ng kanyang pagiging espada. Makapangyarihan kaya si Kan Jian? Gulat na sabi ni Feng Qinglan. "Kung ito ang antas na ito, kung gayon hindi siya magkakamali kung siya ay matatalo. Ang kanyang swordsmanship ay sobrang makaluma. Ang dahilan kung bakit siya nagpapanggap na kalmado ay dahil nasanay na niya ang lahat ng kasanayan sa espada hanggang sa bumalik sa pangunahing kaalaman." Ang mga mata ni Yefan ay kumikislap, "Kung sasabihin ko, ang kanyang swordsmanship ay talagang hindi ang pinakamalakas, ngunit ito ay talagang isang textbook na antas. Parang isang matandang eskrimidor na nagsanay ng mga espada sa loob ng 10,000 taon, ilang panahon, at hindi ko alam kung ilang taon na. Bagaman siya ay hindi isang emperor-level swordsman, siya ay isang Bai Xiaosheng ng swordsmanship." Kakaibang sinabi ni Ling Yue, "Kung gayon, napakalakas niya, bakit siya nagpanggap na umasa sa swerte at mga trick para mapunta sa isa pagkatapos niyang makapasok sa top 10? Oo, ano ang silbi ng panlilinlang niya kay Brother Yefan ng ganito?" Sabi din ni Shilanyo. Napakamot ng ulo si Yefan, "Ito ang hindi ko maintindihan. Gusto niyang akitin ang atensyon ko, pero tinatago rin niya ang lakas niya, kaya iniisip ko na nagpapakita lang siya. Higit pa rito, kahit na makuha niya ang unang lugar sa swordsmanship ranking, ano ang silbi? Para sa unang lugar na ito, hindi siya magdadalawang isip na maging kaaway ko. Kung gusto mo akong i-target, maaari mong gamitin ang dark matter energy para maglunsad ng sneak attack o direktang pag-atake sa akin." Ang mga babae ay nahulog din sa pagmumuni-muni, pakiramdam na ang mga aksyon ni Kan Jian ay ganap na hindi makatwiran.
Nakakainis, hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Ngumuso si Wu Yechun, 3 araw lang ang kaya kong hintayin bago siya patuloy na hamanin at hayaan siyang magpakita. Hindi ba niya gustong makasama ang asawa niya one-on-one? Tapos kapag personal na kumilos ang asawa, hindi na siya dapat tumakas, Fang Yaoying said. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa ngayon lang iyon. Pagkatapos ng meeting, nahihilo pa rin si Ye Fan, at hindi pa siya nakakakilala ng ganoong kakaibang kalaban. Malinaw na mayroon siyang dark matter na maaaring i-target si Shenlong, ngunit kailangan niyang maglaro ng napakaraming twists at turns. Hongmeng, Dark Gate, o si Satanas. Bagamat malabong naramdaman ni Ye Fan na ang mga puwersa sa likod ng espada ay namumuo, napakakaunting mga palatandaan. Tai, gusto mo bang isama si Tuan Chuan para makita ang halimaw na performance? Dumaan sila sa koridor ng gusali, ngunit nasagasaan ni Tuan Chuan. Niyakap ng maliit na lalaki ang binti ni Ye Fan at sinabing mapanloko. Tuan, naging abala ang iyong ama kani-kanina lamang. Sasamahan ka ni Lola. Hinabol siya ni Niewuyo. Ngumiti si Ye Fan at niyakap ang kanyang anak, Nay, ayos lang, wala lang akong pahiwatig, kaya ibalik natin ang bata sa Earth. Itong bata talaga, anong performance ang dapat kong panuurin ng walang dahilan? Kinurot ni Niewuyo ang mukha ng kanyang apo. Mga anak, bakit kailangan ninyo ng anumang dahilan para gawin ang mga bagay-bagay, isipin mo na lang kung ano. Natawa si Ye Fan sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, at biglang nataranta ang kanyang utak. Dahilan. Oo, bakit kailangan mong magkaroon ng dahilan? Hindi makapaghintay si Ye Fan na suntukin ang sarili ng malakas. Napakatanga mo. Napakasimpleng bitag, bakit hindi ko inaasahan? Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ang big deal? Nagulat si Niewuyo, at biglang natigilan si Ye Fan. Binigyan ni Ye Fan ang kanyang anak ng isang matinding halik sa mukha, ito ang mabuting anak ng aking ama, at ang maswerteng bituin ng aking ama. Nay, isasama kita sa isang araw, magagawa mo na ang trabaho mo. Sa sinabi nito, dumiretso si Ye Fan sa opisina ni Su Qingzhou. Asawa, may dapat kang suriin, sabi ni Ye Fan. Tungkol sa sirang espada. Naisip mo ba ang dahilan? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan, makinig ka sa akin, magsimula tayo ngayon, kapag wala na ang natitirang espada. Nasa labas mo na ang lahat ng iyong eyeliner, especially iya, at lahat ng sa iyo. Kahit ang Titan God Realm, may kakaiba ba sa matandang iyon? Si Su Qingzhou ay nakasimangot noong una, ngunit pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang magagandang mata. Asawa, sinasabi mo bang? Ang sirang espada ay isang takip. May gumamit ng misteryo, na ito para huwag nating pansinin ang iba pang mahahalagang bagay. Oo, at ang kalaban ay napakalakas, tiyak na hindi isang pangkalahatang estratehikong antas, kaya, kung gusto mong mag-imbestiga, maghanap ng hari ng demonyo. Mahigpit na sinabi ni Su Qingzhou, dahil sa natitirang espada, talagang naglaan kami ng maraming mapagkukunan upang mahanap ang lahat ng uri ng mga pahiwatig tungkol sa kanya, marahil ang kabilang partido ay talagang nanlilinlang at naglilihis ng atensyon. Asawa, kaya mo, bakit mo naisip iyon? Ngumiti si Ye Fan at niyugyug ang chubby girl in his arms, tinuruan ako ng anak ko, wala lang, kailangan may dahilan, di ba? Si Zhao-han, napakamot siya ng buhok gamit ang maliliit niyang kamay, hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Tai, ang palabas na halimaw. Sige, tatay, dadalhin kita para makita ito. Magpareserba ng venue. Matapos makipaglaro sa grupo sa lupa sa loob ng isang araw, pagkatapos manood ng palabas, bumili ako ng maraming merienda. Karaniwang hindi hinahayaan ni Su Qingzhou ang kanyang anak na kumain ng mga dessert, ngunit kasunod ni Ye Fan, ang maliit na chubby na babae ay kumain ng 2 malalaking cake, at ang kanyang tiyan ay bilog. Upang hindi matuklasan ng kanyang asawa, si Ye Fan ay sadyang nakahanap ng isang espiritual na elixir mula sa Yantian Ring upang matuno ang pagkain para kay Tuan Chuan, at pagkatapos ay bumalik sa Kyushu. Nang bumalik siya sa opisina ni Su Qingzhou, natigilan si Ye Fan nang makitang nandoon din si Sally Ye. Anong problema? Nagtanong si Ye Fan, Sally Ye, tapos ka na ba sa iyong trabaho sa purgatorio ng lawan ng apoy? Kabanata 3399 na isang hindi pagkakasundo. Wang, pasensya na, naging pabaya ako. Iniyuko ni Sally Ye ang kanyang ulo kay Ye Fan na puno ng guilt ang mukha. Mukhang naguguluhan si Ye Fan, ano ang nangyari? Sally Ye, wala itong kinalaman sa iyo, muntik na tayong maliga. Sinabi ni Su Qingzhou, pagkatapos kong magpadala ng mga tao upang ibaling ang kanilang pansin sa mga pangunahing kaharian, nalaman kong ang mga pangunahing demonyong hari ay nakatanggap kamakailan ng isang layim ng paanyaya. Asmodeus ng ika-7 kaharian, sa pagkakataong ito ang tagapag-ayos ng Tenma Festival ay nakipag-ugnayan din sa mga Titans. Ang nilalaman ng imbitasyong ito sa Heavenly Demon Festival ay napakakomplikado. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak, asawa, kailan ang oras, hindi ka dapat maging bastos. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, at iniabot ang isang scroll ng parchment kay Ye Fan. Isinulat ito kasama ng mga demonyo, ngunit alam din ito ni Ye Fan.
Ito ay para kay Saliye, Sok, Respito, ang dakila, marangal na unang hari ng demonyo, parang okay lang. Oo, ang bawat hari ng demonyo, maging sina Taikang at Otan, ay nakatanggap ng katulad na mga letterhead. Pagkatapos basahin ito, sinabi ni Yefan, ang liham ng paanyaya na ito ay nagsusulong na ang lahat ng mga grupong etniko ay magkaisa at labanan ang napipintong pagsalakay sa Hongmeng. May mali ba? Ang mga salita sa itaas. Ang dokumentong ito ay medyo matigas. Kung kailangan mong sabihin na mayroong anumang problema, ito ay medyo matigas. Tama, sabi ni Su Qingzhou, mukhang sinasabi sa lahat na kailangan si Hongmeng kung gusto mong lumaban, wala kang ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol hanggang kamatayan. Ang buong artikulo, ang liham ng imbitasyon ay tinatanggihan ng isang posibilidad, iyon ay komunikasyon at negosasyon. Ngumiti si Yefan, asawa, hindi rin tayo 3 taong gulang. Mga bata, si Jiang Shan ay binugbog ng isang pares ng kamao, paano magkakaroon ng usapan? Oo, akala ko rin noong una. Sa katunayan, ang lahat ng mga hari ng demonyo at mga hari ng Diyos ay nag-isip din, kaya hindi naisip ng lahat na may mali sa liham ng paanyaya na ito. Binago ni Su Qingzhou ang kanyang mga salita, gayunpaman, may 3 pagdududa. Una sa lahat, si Titan ay hindi kailanman nakikialam sa mga gawain ng iba't ibang etnikong grupo, at hindi man lang nakikilahok sa mga sakripisyo ng Celestial Clan. Bakit mo gustong sumali sa Celestial Demon Festival na ito? Pangalawa, Asmodeus ang ika-7 kaharian ay halos ang pinakamalayo mula sa Hongmeng, at hindi pa inaatake ni Hongmeng. Bakit ka makakagawa ng ganoong arbitraryong desisyon? Sa halip na pumunta sa Heavenly Demon Festival para talakayin ito. Sinabi ni Su Qingzhou, totoo na ang hula ko ay maaaring walang batayan, ngunit palagi kong nararamdaman na ang ilang malalakas na puwersang anti-Hongmeng ay nagbibigay ng napipintong laban na ito. Ang nagresultang conflict ay nagpasiklab ng apoy. Asawa, ikaw at ako ay parehong nakapunta sa Hongmeng. Sa katunayan, kung si Hongmeng ay hindi ang pinakamataas na antas na pinuno na gustong mag-pioneer sa lupain, ang mga monghe sa ibaba ay hindi kailangang manloob kahit saan. Ayaw din nilang maging kanyan. Ang digmaan ay hindi ganap. Ngunit kapag tayo ay nasa ating panig, hindi natin may iwasang magsimula ng isang malawakang digmaan, at pagkatapos ito ay talagang isang daan patungo sa dilim. Sumimangot si Yefan, at pinaalalahanan ni Su Qingzhou, ang liham ng paanyaya na ito ay talagang medyo banayad. Bagamat hindi natatakot si Yefan na makipaglaban kay Hongmeng, mas mabuti kung mababawasan ang mga nasawi. Maaaring si Titan ang nasa likod ng mga eksena sa oras na ito. Sinabi ni Su Qingzhou, asawa, naaalala mo pa ba ang kasaysayan ng libingan ng mga Diyos? Ito ay inilabas ni Titan mula sa Hongmeng Universe. Dahil nakipag-away na si Titan sa mga ninuno ng Hongmeng Universe, ganap na makatwirang gamitin ang iba't ibang mga angkan dito para magsimulang muli ng digmaan kay Hongmeng. Malamig na sinabi ni Saliye, kung ito ang kaso, kung gayon ang ating mga demonyo ay walang dahilan upang gumawa ng hindi kinakailangang mga sakripisyo para sa Titan. Sally, huminahon ka, ang bagay na ito ay hindi isang bagay na pinag-uusapan natin, at maaaring paniwalaan ito ng iba. Ang ginagawa ngayon ni Hongmeng, kahit na hindi nag-udyok ang Titan, karamihan sa mga bansa ay handa na para sa digmaan. At saka, hula lang natin ito. Walang ebidensya. Kahit pumunta tayo sa Titan Theory, aminin ba nila? Hinawakan ni Yefan ang kanyang baba. Ngunit ito ang susi para mabunyag ang itim na kamay sa likod nito. Pero asawa, aabutin ng higit sa 2 araw para makapagpa-appointment si Ken Jian. Siyempre hindi tayo makapaghintay. Dahil sa intensyon ng kabilang partido, malamang na mahulaan natin, pagkatapos hayaan mo muna. Kaagad na hiniling ni Fan kay Su Qingzhou na makipag-ugnayan sa Diyos Aton at hilingin sa ilang pinuno ng kaharian ng Diyos na magkita-kita. Ang sitwasyon ng mga demonyong bansa ay mas komplikado, ngunit sa panig ng Protoss, mas madaling patatagin muna. Narinig ni Aton na siya ay may gawain para dito, at siya ay aktibong nakipagtulungan, at mabilis na itinakda ang pulong sa kataas-taasang kalangitan. Kinabukasan, dumating si Yefan sa banal na tore, at ang banal na puting liwanag ay sumikat mula sa tuktok ng tore. Sa round table ni Bai Yingying, naroon na sina Oten, Taikang, at Buyu Monghe na si Yixen, pati na rin ang grupo ng mga anghel, sharpshooter, at King Kong. Nandito na lahat. Mahinang tanong ni Yefan. Elf Queen Vir Odes Emir, dahil abala siya sa opisyal na negosyo, nagpadala lamang siya ng mga duwende ng 4 na elemento dito. Ngumiti si Oten at sinabi, nandoon na ang iba, ang mga pinuno ng Protoss at ang mga pangunahing general sa antas ng Estratehiko. Hindi darating ang Elf Queen. Sumimangot si Yefan. Bumalik sa Sword God, hinihiling ng Her Majesty the Queen na humingi kami ng tawad sa iyo. Tumango ang pulang buhok na salamander. Anong kagiat na bagay ang mayroon siya, mas mahalaga pa ba ito kaysa sa pagpupulong na ito? Kakaibang tanong ni Yefan. Sword God? Ikaw ang emperador ng sangkatauhan. Parang hindi mo makontrol ang reyna ng duwende, di ba?
Kahit na ayaw kanyang makita, hindi ba? Naiinis na sabi ni Tai Kang. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan. Tai Kang, binalaan kita noong nakaraan, mas mabuting huwag mo akong guluhin. Isa lang ang sinabi ng haring ito, ang iyong Diyos ng espada ay talagang mayabang at nangingibabaw ngayon, tumawa si Tai Kang. Si Ye Fan ay hindi na nagsasalita ng walang kaparirikan, ang triple disintegration sa isang iglap, ang isa ay sinisingil, at sinuntok si Tai Kang. Hinarang ni Tai Kang gamit ang dalawang kamay, ngunit hindi niya pa rin mapigilan ang nakakagulat na kapangyarihan ni Ye Fan, at ang puting jade sit sa ilalim niya ay direktang nabasag. Bang bang bang. Gitling. Ang katawan ni Tai Kang ay bumagsak sa lupa ng tore, tumusok sa tatlong magkasunod na palapag. Ang iba pang Protoss powerhouses na naruroon ay lahat ay natulala. Ang dalawang antas ng emperador na ito, masyadong sumasabog, at talagang nag-aaway sila kung hindi sila magkasundo. Dumudugo ang puso ni Aton. Nagkakahalaga ng malaking pera ang bagong itinayong Heavenly Father Tower. Isang Emperor-level spear intent ang sumambulat at marahas na tinangay, at ang mga dingding ng unang palapag ng tore ay direktang natangay at gumuho. Ang sword intent ay tumagos, at ang Taichu at Kun Gunir ni Ye Fan ay nagbanggaan ng husto. Lumipad ang dalawa palabas ng tore, at sa isang iglap, daan-daang galaw na ang pinaglabanan ng dalawa. Ngunit sa huli, mas maganda ang lakas ni Ye Fan, at tinalo niya pabalik si Tai Kang na parang kidlat, dumura ng dugo. Sword God. Tinitingnan ng haring ito ang mukha ni Katie, at ito na ang katapusan ng araw, ngunit hindi bukas ang pulong na ito. Pagkatapos magsalita ni Tai Kang, galit siyang umalis. Nakita ito ng isang grupo ng mga sharpshooter at umalis. Bumalik si Ye Fan sa conference room, tumingin sa natigilan na grupo ng mga Diyos, at mahinang nagsabi, maaari siyang umalis kung gusto niya, ngunit ang Elf Queen na si Vilordes ay dapat pumunta dito. Panginoong Espada Diyos, nakipag-ugnayan kami sa Reyna ngayon lang, ngunit ang Reyna ay hindi ko gustong pumunta dito, sabi ng Wind Elf na si Sylph. Hindi siya dumarating, hahanapin ko siya. Tahimik na inalala ni Ye Fan ang lokasyon ng Goblin Forest, at matapos ang isa ay umiwas at umalis sa tore, direktang inilipat niya ang kanyang layunin sa espada. Hindi sa gustong guluhin ni Ye Fan si Vilordes, ngunit ang Elf Queen ay hindi lumahok sa pagpupulong na ito para sa ilang kadahilanan, kaya naramdaman niyang may problema. Sa isang kisap mata, mayroon ng isang luntiang sinaunang kagubatan sa kanyang harapan. Bagamat pinaghihigpitan ng Goblin Forest at hindi direktang makapasok ang mga ordinaryong tao, natural na imposibleng pigilan ang kanyang sword intent. Matapos lubos na mapalawak ni Ye Fan ang kanyang kamalayan, natagpuan niya ang isang sinaunang puno ng duwende na nakataas sa mga ulap. Ang sinaunang puno ay may mga pagbabago sa buhay, ngunit ito ay isang sinaunang espiritu ng puno. At ang palasyo ni Vilordes ay nasa canopy na ito. Gumalaw si Ye Fan at nagpalit ng posisyon gamit ang isang elf sword sa larangan ng martial arts. WHO. Isang grupo ng mga gwardya ng duwende, matangkad, balingkinitan, gwapo, at maganda, ang nagkumpulan. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, at direktang naglabas ng isang sword intent, at lahat ng mga espada ng mga duwende ay lumipad mula sa kanilang mga kamay. Lumingon si Wan Jian kay Ye Fan, na parang sumuko at humiga. Diyos ng espada. Ang mga ekspresyon. Sa daan-daang duwende na nakapaligid sa kanila ay nagbago ng gusto, sila ay nagulat, at sila ay may bahid ng pagkamangha. Kabanata 3400 Reyna. Hinahanap ko ang iyong Reyna, nasaan siya? Hindi makita ni Ye Fan ang aura ni Vilordes, ngunit hindi niya ito nakitang kakaiba. Ito ay nasa teritoryo ng ibang tao, at ito ay isang matandang duwende sa antas ng isang Diyos na hari. Normal lang na may tago ang kanyang hininga. Kung gusto mong makita ang Reyna, kailangan mo munang magsumite ng imbitasyon. Kahit na isa kang sword god, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng Fairy Forest. Lumapit ang isang babaeng guard na nakasuot ng silver elf light armor at hindi nagpakumbaba o mayabang. Worship post. Paano ito ayusin? Sumimangot si Ye Fan. Natural, ayon sa formal na pagbisita sa sikat na post, pagkatapos malinaw na isulat ang dahilan para makita ang Reyna, ibibigay namin ito. Karaniwan, bibigyan ka namin ng tugon sa loob ng 3 araw. Para sa karangalan ng Sword God, bibigyan ka namin ng tugon sa loob ng 1 araw. Bago pa matapos magsalita ang babaeng duwende, naiinip na si Ye Fan. Kailan ka pa nakikisali sa mga formalismong ito? Ubu. Isang lumilipad na espada na may mataas na uri ng espiritong sandata, na nagninangas gamit ang isang itim na gintong espada na naglalagablab, diretsyong itinapon palabas at sinaksak sa harap ng babaeng gwardya. Keng. Ang matigas na kristal na lupa ay madaling nabutas. Daan-daang mga elf guard ang naroroon, at ang namumutla na nilang mga mukha ay lalong namutla. Ang aking espada ay ang aking imbitasyon. Ito ay mas nakakumbinsi kaysa sa anumang mga salita. Kinagat ng babaeng guard ang kanyang mga ngipin, Sword God, hindi namin maibibigay ang ganitong uri ng imbitasyon sa Reyna. Anong biro? Papalapit pa lang sa espadang ito, pakiramdam ko ay pupunitan sila ng espada. Bagamat natatakot ang isang grupo ng mga duwende, tinutupad nila ang kanilang mga tungkulin.
Isang sinaunang lahi na nakatuon sa tradisyon, mayroon silang sariling hawak. Napabuntong hininga si Yefan, medyo matigas ang mga nakatatandang elf na ito. Dragon Eye. Walang pakialam si Yefan, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gininto ang apoy, at direktang kinokontrol niya ang babaeng gwardya. Kinilig ang guard at naging mapurol ang ekspresyon nito. Halatang sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi niya kinaya ang mental shock. Nasaan si Biluodis? Tanong ni Yefan. Babae. Her Majesty, sa ang pag-aaral sa Randall Palace. Nagpupumiglas ang mga mata ng guard, ngunit itinuro pa rin niya ang lokasyon kay Yefan. Isang grupo ng mga elf guard ang sinubukang lumapit para pigilan sila, ngunit dahil sa lakas ng sword intent na nag-iisa ay hindi sila nang ahas na huminga. Sinundan ni Yefan ang direksyon, natagpuan ang Randall Palace, at umakyat sa study. Sa sandaling binuksan ko ang malaking pinto ng pag-aaral na may katanji tanging mga pattern, nakita ko ang isang silver-haired shawl, flawless facial features, isang matikas at magandang babae, na nagtatrabaho sa likod ng desk. Si Biluodis ay nakasuot ng isang mapusyaw na kulay abong damit na sutla na may mga suspender at isang gintong korona ng dahon sa kanyang ulo, na may isang sexy at magandang figure. Si Rao ay si Yefan na sanay makakita ng magagandang babae, ngunit pinuri pa rin niya ito ng buong puso. Kahit nasa mga duwende na may napakagandang babae, namumukod-tangi pa rin si Biluodis. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Yefan na may mali, ngunit hindi niya ito masabi kaagad, kamahalan. Paumanhin, hindi namin napigilan ang Sword God. Ang guard at ilang gwardya ay lumuhod sa labas ng study na nahihiya. Walang pakialam na tumingin si Biluodis kay Yefan, Sword God, ano ang gusto mong gawin? Gusto ko lang malaman kung bakit hindi dumalo ang Elf Queen sa pagpupulong na ito, sabi ni Yefan. Ang Goblin Forest ay abala sa opisyal na negosyo, at sa palagay ko ay hindi ko kailangang dumalo ng personal sa pulong. Ang iyong Fairy Forest ay palaging nagsusulong ng neutralidad at kapayapaan. Kung hindi ka sasali sa ganitong uri ng pagpupulong, hindi ka natatakot na magdulot ng gulo. Napapikit si Yefan, gusto ko talagang malaman, anong uri ng opisyal na negosyo ang napakahalaga sa Fairy Queen. Ito ang panloob na mga gawain ng ating mga duwende, at hindi maginhawang magbunyag ng higit pa. Bumangon si Biluodis at nakangiting nagsabi, Sword God, kung mayroon kang anumang bagay na mahalaga, maaari mong sabihin sa akin ngayon. Ang mga salita ni Yefan ay umabot sa kanyang mga labi, ngunit siya ay nag-alinlangan. Sinabi ni Feng Xiaotian na inaantok ka noong huling pagkakataon. Pagkatapos na manatili sa kanya ng 7 araw, pupunta siya sa iyo upang maghiganti, at ako ay pumunta para pag-usapan ito sa iyo dahil ayaw kong magkaroon ng mas matinding alitan sa inyong dalawa. Ito pala ang dahilan para mag-alala ang Sword God tungkol dito. Iisipin ko kung paano makipagkasundo. Ngumisi si Yefan, unti-unting nanlamig ang kanyang mga mata, huwag kang mag-abala, pagkatapos ng lahat, nagsinungaling ako sa iyo. Kumunot ang noo ni Biluodis, ano? Ang Elf Queen ay maaari lamang matrap si Feng Xiaotian ng higit sa 3 araw, wala talagang 7 araw. Gusto ko lang i-verify ang aking hula. Sa sandaling ito, kahit na ang mga sumunod na araw ang mga Elf Guard ay nagulat lahat. Hindi ka Biluodis, sino ka? Sinabi ni Yefan sa isang pangungusap, na naging sanhi ng pag-freeze ng ekspresyon ni Biluodisi. Ano? Hindi siya ang reyna. Paano ito posible? Sword God, ano ang sinasabi mo? Hindi makapaniwala ang ilang gwardya. Biluodis, ngumisi, Sword God, ano ang kalokohan mong sinasabi? Umiling si Yefan, una sa lahat, gaya ng sinabi ko, sa pagpupulong na ito, parehong nandito sina Taikang at Aton, at narito si Biluo, na nagtataguyod ng neutralidad. Kung hindi darating si Dis, malaking problema ito. Pangalawa, kung talagang may importante kang event at ayaw mo akong makita, dapat maging matigas ka. Gagamitin ko ang mata ng dragon sa mga nasasakupan mo. Ikaw, reyna ng duwende, huwag kang makialam, anong klase kang reyna? Sa wakas, bagaman ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang Elf Queen, marami na akong nakitang magagandang babae. Bagaman mas maganda ka kaysa sa karaniwang duwende, ang ugali mo ay mas masama. Kung tuwirang sabihin, mahirap gayahin ang mga bagay mula sa loob palabas. Nagkibit balikat si Yefan, gayunpaman, kahit na hindi mo aminin, hindi mahalaga. Anyway, basta gumawa ka ng hakbang, ang katotohanan ay mabubunyag. Naisip na ito ni Yefan bago siya matapos magsalita, at libu-libong lumilipad na espada ang nakadirekta kay Biluo. Sumabog ang Dis. Sa ilalim ng triple disintegration, sapat na ang kapangyarihan ng Sword Intent Flame para yugyugan ang hari ng demonyo. Hindi banggitin ang pekeng ito, kahit ang reyna ng duwende mismo ay hindi makalaban. Oo naman, ang katawan ng impostor ay nagbago sa isang iglap, at ito ay naging isang itim na enerhiya sa isang baluktot na paraan, tulad ng isang pangit na itim na linta. Bagamat mukhang pangit, maaari itong makatakas sa lumilipad na espada ni Yefan. Keke. Namutla sa gulat ang isang grupo ng mga Elf Guard. WHO. Ano ang ginawa mo sa amin, kamahalin? Ang tanong ng mga Elven Guard sa malakas na boses. Ngunit lumingon ang itim na halimaw at tumalsik sa bintana.
Walang hininga, walang pamimilit. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, likas ba sa taong ito ang espesyal na katangian? Phantom. Direktang naglabas ng clone si Ye Fan sa di kalayuan. Ang multo ay nag-condense ng solid black gold longsword, at binaril ang itim na halimaw na parang kidlat. Isang sword frost cold. Ang kumalat ang mga itim na ripple, binubura ang lahat ng mahiwagang kasanayan sa paligid niya. Ang itim na halimaw ay hindi naapektuhan sa anumang paraan. Malinaw, ang kanyang kakayahan ay hindi isang mahiwagang kasanayan, ngunit likas. Nang makitang tatakas na ang itim na halimaw, ang mga bantay ng duwende ay naglabas ng mga pilak na longbow at pinaputukan ito ng mga makukulay na arrow ng duwende. Ngunit ang mga arrow na ito ay hindi makakasakit sa anino, at ang puwang sa lakas ay ginagawang hindi nila masira ang depensa. Hindi maganda. Tatakbo siya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification.